Ang plansa ay dahan-dahang gumalaw sa maputing tela, nagiwan ng manipis na ulap ng singaw sa likod nito. Minamahal ni Ana Santos ang natahimik na sandaling tulad nito sa umaga. Ang amoy ng bagong pinlansa na tela at malakas na kape mula sa kusina ay lumikha ng isang pamilyar na init na lagi niyang hinahangat. Ngayon ay may 24 na oras siyang duty, at ang ritual ng paghahanda ng yang uniforme ay tumutulong sa kanya na maging handa para sa mahabang araw ng trabaho. Ibinit niya ang maayos na nakaplansang bata sa saksakan at lumingon. Ang kanyang asawa ay nakatayo sa maluwag na silid tulugan, nilalamon ng malambot na liwanag ng umaga. Si Daniel Cruz, marangal tulad ng dati, ay maingat na nagtataling ang kanyang mamahaling sutlang korbata sa harap ng salamin. Sa edad na 46, siya ay kapansin-pansing maganda ang anyo. Ang pagkamahal sa sarili sa kanyang nga temporal na buhok, tuwid na postura, at kumpiyansang tingin ng isang ambisyosong lalaki. Lumapit si Ana, inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito at tumingin sa kanilang makasamang larawan sa salamin. Tila sila ay isang perpektong mag-asawa. Yung madilim na asul na korbata na naman iyon? Tanong niya ng banayad, inaayos ang puting kuweyong ang kanyang kemeja. Masyadong seryoso ang dating mo niyon. Nagbuntong hininga si Daniel nang may pakayamot, at huminto ang kanyang nadaliri. At kailangan kong maging seryoso. Anya. Ngayon, ang desisyon tungkol sa bidding para sa eksklusibong residential development na iyon ay ibibigay na. Nakikita mo, ang proyekto sa Tagaytay Hills ay ang proyektong dekada. Biglang humarap siya sa kanya. Sa kanyang mamata ay isang matinding nasaktan na pagpapahalaga sa sarili. Isa akong mahusay na arkitekto. Ginawa ko ang proyektong ito mula sa wala. Sinuri ko ang bawat detalye. Ngunit ang nga-opisyal sa Lupon ay patuloy na nagpapabagal. Ibinibigay nila ang kontrata sa mga walang kakayahang nakakalam lang gumawa ng nga blok ng semento para makatipid ng pera. Marahang hinalikan ni Ana ang kanyang pisngi, sinusubukang pawi ang tensyon. Alam niya kung paano dapat tumugon si Daniel nang mahina sa anumang paghihirap sa trabaho. Lagi siyang nagnanais ng higit pa. Mas maraming pakilala, mas mataas na katungkulan, mas maraming pera. Daniel, kalmahin mo na ang sarili mo. Ang kanyang tinig ay pantay at malambot, ang parehong tono na ginagamit niya sa mamahirap na pasyente. Ang iyong talento ay nakikita ng lahat. Kung para sa kanya ang beat na ito, hindi ito makakalis. Siya ang pinakamahusay sa kanyang larangan. Hayaan mo silang mag-ayos ng plano. Bahagyang naging malambot ang tinik ni Daniel, kinuha ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang mamata ay malamig pa rin at mapanuri. Ang oras ay pera. Anya. Sa ating mundo, walang naghihintay. Sige na, lalampasan natin ito. Kamusta ka ngayon? Isa na naman ba itong mahirap na araw? Ang tonong ang pagamak sa kanyang trabaho ay palaging nagpapahirap sa kanya. Ngunit matagal nang natutunan ni Ana na balewalain ito. Si Daniel ay isang materialista. Gumagawa siya ng magagandang gusali, habang siya naman ay kinakaharap ang sakit, takot, at karamdaman ng nga tao. Sila ay nabibilang sa dalawang ganap na makaibang mundo. Bago pa man siya makapagbigay reaksyon, ang tunog ng katakong na nagtatambol sa pasilyo ay narinig, at sumalpok si Charla sa silid tulugan. Sa edad na 18, ang kanilang anak na babae ay kapareho ni Daniel. Matalino. Kumpiyansa. Sanay na mapagbigyan ng lahat ng kanyang kahilingan ng madali. Ang kanyang buhok na ginto ay natural na nakabitin sa kanyang nga balikat, ang kanyang muha ay nagliliwanag ng ngiti na hindi kailanman may pagtatangging ama. Itay. Nanay, magandang umaga. Hinalikan ni Charla si Ana sa pisngi habang naglalakat at agad na kumapit sa braso ng niyang ama. Itay. Sabihin mong mahal mo ako. Natawa si Daniel. Ang umaga niyang panginis ay nawala agad. Ang kanyang anak na babae ang kanyang pride, ang kanyang prinsesa, kung saan niya ibinuhos ang lahat ng kanyang mapakukunan. Depende sa halagang ang pagmamahal na ito, ngayon ay magiging isang magandang araw, tuwang-tuwang nasabi nito, kumukuha ng pitaka mula sa bulsa ng kanyang diaket. Sa mall may bagong koleksyon. Yung sapatos. Itay. Perpekto para sa gala namin. Mainggit ang lahat ng babay sa klase. Medyo maikli lang. Kumubot ang kilay ni Ana. Charla. Napakasunduan na natin na ikaw ang mag-aasikaso ang iyong nagastusin. 2 bag na ang binili mo ngayong buwan. Baka matuto ka ng mag-ipon? Nagtatampo ang labing ng bata at tumingin sa ama ng may nakikiusap na mga mata. Ngumiti si Daniel ng may kabaitan at nagbigay sa kanyang anak ng ilang malalaking halagang ng piso. Anya, tigilan na ang pagreklamo. Dapat na magbihis ng mayos ang bata. Anak siyang ngang pinakamataas na arkitekto ngang lungsod, hindi ngang karaniwang manggagawa.
Hayaan mo siyang bumili. Takbo na, Carla, mag-aral ng mabuti. Masayang nahiyaw si Carla, sinagip ang para at mabilis na nagtakbo pababa sa pasilyo, pinihit ang pinto ng malakas. Malalim na nagbuntong hininga si Anna, tumingin sa kanyang asawa. Labis na mo siyang pinalaki, Daniel. Wala siyang ideya kung ano ang pera. Hayaan mo na. Sumilip siya sa relo at kinuha ang susi ang kotse sa mesa. Kumikita ako ang sapat para hindi kulang ang aking pamilya. Mag-ingat sa duty. Subukang umuwi ng maaga bukas. Kailangan ko ang maayos na hapunan. Umalis siya, nagiwan ng amoy ng mamahaling pabango. Lumapit si Anna sa bintana. Pinanut niya si Daniel na sumakay sa kanyang makintap na sasakyan at mahinahong nagtulak palabas ng bakuran. Isang mainit, payapang pakiramdam ang kumalat sa kanyang puso. Mayroon siyang isang magandang asawa na palaging nagmamalasakit sa pamilya. Isang maganda at maalalahanin na asawa at isang anak na babay. Mayroon siyang matibay na pundasyon. Huminga siya ng malalim, kinuha ang kanyang bag na may maputing bata at naglakad papunta sa lugar na talagang hindi siya maaring mawala. Tinanggap ng ospital si Anna sa isang pamilyar, komportableng kapaligiran. Ang kakaibang amoy ng disinfektante, gamot at malinis na beddings ay nagbibigay ng ginhawa sa kanya. Sa sandaling makapasok sa departamento, nawala ang dating maamo at sunod-sunurang asawa. Si Anna Santos, pinuno ng Departamento ng Surgery, ay naglakad sa pasilyo isang doktora na may bakal, na kamay at walang batik na reputasyon. Mabilis siyang naglakad ngunit hindi maingay. Binalikan siya nga nurse ng may pagalang. Ang nga batang doktora ay nanahimik at tumayo ng tuwid. Sa mga morning rounds, mahigpit siya. Nagtatanong ng malinaw na mga tanong. Sinusuri ang mga appointment card at personal na nag-examine. Hindi siya nakapapaumanhin nakapabayan, kahit sa maliliit na bagay. Sa ward number 4, malapit sa bintana, naroon si Lola Celia, isang matandang babay na nagsagawa si Anna ng komplikadong operasyon sa bituka 3 araw na nakalipas. Napakahinangang matanda. Halos transparent ang kanyang mukha sa puting unan, ngunit ang kanyang nga mata ay nagliliwanag pa rin ng buhay. Lumapit si Anna sa kama at, sa isang sanay na galaw, hinawakan ang manipis na pulso ng pasyente. Kumusta ka ngayon, Lola Celia? Nakalaknat ka ba kagabi? Tanong niya sa pantay ngunit mainit na tinig. Mahina ang ngiti nga matanda at biglang kinuha ang kamay ni Anna, idinigdik ang kanyang nga tuyo at magaspang na daliri sa kanyang labi. Salamat po sa iyo, mahal ko. Nanalangin na sana ako ng buong puso. Kung wala kayo, hindi ko na makikita ang aking nga apo. Marahang ngunit determinadong hinugot ni Anna ang kanyang kamay. Hindi niya gustong mapatit ang trabaho sa lugar ng trabaho. Nakakapigil ito ng malalim na pag-iisip. Maaga pa para magpasalamat. Ang iyong tungkulin ngayon ay gumaling at sumunod sa manars. Kung magsisimula kang maging marte sa pagkain, hindi kita palalabasin ng maaga. Sang-ayon. Paulit-ulit na tumango ang matanda, pinupunasan ang lumalapak na luha. Nang lumabas si Anna sa pasilyo, nagtala sa medical chart, hinarang siya ni Dr. Reyes, isang matanda at mataba na surgeon na nagtatrabaho sa departamento ng mahigit 40 taon. Mabigat siyang naglakad gamit ang tungkot, ngunit ang kanyang autoridad ay hindi mapag-alinlanganan. Pinagmasdan mo ba ang iyong sarili kanina, Anna? Mabait na kumukurap ang kanyang nga mata sa ilalim nga makapal na kilay. Alam mo, sa ating propesyon, napakadaling maging maasim, madaling magtatayong proteksyong katangian para ang sakit ngang iba ay hindi makapasok. Ngunit napapanatili mo ang kamanghamanghang balanse. Mahigpit tulad ng isang prosecutor, at sinasamba ka ngang iyong nga pasyente. Mayroon kang mga pakpak ng isang anghel, Anna. Pangalagaan ng husto. Mahina ang ngiti ni Anna. Isinara ang medical chart. Dr. Reyes, ganun ang sinasabi mo. Karaniwan na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay magtrabaho ng tapat. Ang duty ay nagpatuloy gaya nga dati. Ang mga naka-schedule na operasyon ay matagumpay na naganap. Ang mga papeles ay natapos sa gabi. Umupo si Anna sa lounge ng Gakavani. Pinupunan ang gurnal. Nang lumubog na ang araw, ang lungsod ay nalubog sa malamig na ulap na gabi. Ang katahimikan NG Departamento ay nababasag lamang NG patuloy na bulong NG ref na puno NG gamot. Parang ang gabi ay magiging tahimik. Ngunit biglang tumunog ang maingay na sirena ng ambulansya. Ang tunog ay lalong lumalakas, bumabaha sa emergency room, tumutugon sa matilet na dingding. Agad na inangat ni Anna ang kanyang ulo mula sa mesa. Alam niya ang tunog na iyon. Emergency call. Maraming nasugatan. Mabilis siyang lumabas sa pasilyo. Ang pinto ng emergency room ay bumagsak ng malakas na tumama sa stoppers.
Ang malamig na hangin mula sa labas at kaguluhan ay sumalukso sa loop. Ang mga medikal na tauhan ay nagtutulak ng stretcher. Isang batang babae ang nakahiga doon. Ang kanyang mukha ay halos hindi makita dahil sa oxygen mask at dugo. Agad na sinuri ni Ana ang sitwasyon. Isang malaking tiyan. Ang oras ng insidente ay hindi bababa sa 8 buwan. Ang babae ay walang malay. Ang kanyang balat ay naging kakilakilabot na abo. Nasagasaan siya sa pedestrian lane. Ang tamaan ay sa kanang bahagi. Bumababa ang kanyang presyon ng dugo. Mahina ang pulso. Pinaghihinalaan namin siyang may punit na spleen at internal na pagdurugo. Ang medikal na tauhan ay kasamang stretcher habang ito ay itinulak papunta sa elevator. Naglakad na si Ana sa tabi nito, nagsusuot ng gloves. Agad na tumawag sa surgical team at gynecologist sa unang operating room. Sa sandaling iyon, ang glass na pinto ng emergency room ay bumukas muli. 2 pulis ang humahakot, o mas tama, hinihila, ngang isang binata. Suot niya ang isang pirasong mamahaling diaket. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo mula sa punit na ilong, ngunit nagtutuksong lumaban siya ng kamanghamanghang lakas para sa isang taong ganun kabigat ang sugat. Ang malakas na amoy ng alak ay agad na nalampasan ang pamilyar na amoy ng disinfektante sa ospital. Bitawan niyo ako, sigaw ngang binata, nagpupumilit na makawala sa pagkakahawak ng pulis. Ang kanyang magalaw ay walang ayos, ang kanyang mamata ay mailap at walang direksyon. Alam ba ninyo kung sino ang aking ama? Tanggalin ko kayong lahat. Bukas ay nasa kalsada na kayo. Ang aking ama ay mabibili ang ospitang ito at gibayin ito. Iyon ay si Miguel Santos, isang iba pang tao, hindi ang asawa. Ito ay si Carlo Reyes. 21 taong gulang siya, at ang buong buhay niya ay hinubok ng kaluwagan at kumpiyansa na hindi siya mapaparusahan. Ngayon, ang kawalan ng kakayahang maparusahan ay may kulay na alak at dugong iba. Huminto sandali si Ana, sinuriin ang ikalawang pasyente. Ang kanyang profesional na tingin ay agad na sinuri ang kanyang kondisyon. Saradong baling ang kolarbone, pasa, malamang nabanggaan. Ang kanyang kondisyon ay matatag, walang panganib sa buhay. Ang lahat ng kanyang kaguluhan ay dahil sa hayop na takot at alkohol na psychosis. Itinutok niya ang kanyang paningin sa palis na stretcher kasama ang buntis na babae, nagiwan ang nakatakot na madilim na bakas sa maliwanag na mgatisa sa ibaba. Isang malamig, profesional na gali ang bumanggong sa loob ni Ana, ngunit pinigil niya ito sa pamamagitan ng kaluban. Hindi ito ang tamang oras para palampasin ang emosyon. Isa siyang doktora. Dr. Santos. Sigaw niya sa batang trauma specialist na lumabas mula sa lounge ng ngakawani. Dalhin ang taong iyon sa clinic number 2, pigilan siya, kumuha ng x-ray ng collarbone at mga sample ng dugo para sa alcohol test. Huwag hayaang umalis ang nga pulis. Sinubukan ni Carlo na makaalpas at sumulong patungo sa kanya habang naglulura. Hoy, kayo sa puting bata, pumunta dito agad. Ang balikat ko ay sumasakit. Sinabi ko na. Hindi pa lumingon si Ana sa kanya. Tuwid ang kanyang likod. Pumasok siya sa elevator kasunod ng stretcher kasama ang namamatay na babae. Tinanggap ng operating room si Ana sa maliwanag na ilaw nga surgical lamp. Ang liwanag na ito ay laging tila malupit sa Ana. Inilalantat nito ang bawat pagkakamali, walang tinatanggap na kahinaan. Handa na? Maikli siyang nagtanong, lapitan ang mesa. Ang kanyang nga kamay ay nalinis na at may sterile rubber glove. Tumango ang nurse. Ang anesthesiologist ay nakatayo sa tabi ng monitor. Tensyonado ang kanyang mukha. Kritikal ang presyon ng dugo, Ana. Nawawalan siya ang dugo ng mas mabilis kaysa sa bilis ng transfusion. Kinuha ni Ana ang scalpel. Tila nawala ang buong mundo sa paligid niya. Wala ng asawa, wala ng anak, wala ng basak na mayamang bata sa emergency room. Ang natitirang lahat ay ang surgical field at ang buhay na dahan-dahang kumukupas sa ilalim ng kanyang nga kamay. Clem. Isa pa. Mga tuyong at malinaw na kautusan. Mabilis siyang nagtrabaho, ang mga daliri ay gumagalaw ng may perpektong katumpakan, tumatahingang nga ugat, sinusubukang pigilan ang malakas na pagdurugo sa loob. Kakilakilabot ang nga sugat. Ang banggaan ng sasakyan ay nagdulot ng malubhang panloop na pinsala. Lumipas ang 1 oras. Pagkatapos ang pangalawa. Ang pangatlo. Ang hangin sa operating room ay naging stuffy. Ang pawis ay bumubuhos sa noo ni Ana. Ang nurse ay halos hindi kayang tugunan gamit ang tisyo. Natigil ang kanyang likod, ngunit wala siyang karapatang huminto. Natapos na ang naobe. Hindi na may sasalba ang bata, nang malungkot na sabi ng anesthesiologist.
Pinigilan ni Ana ang kanyang panga nang kaya niyang makita ang ngebutong ng pisngi. Isang buhay ang nawala. Kailangan niya na ilabas ang ina. Dugo, isa pang bag. Nagutos siya, habang tinatahi ang isa pang punit. Hindi tayo susuko. Lumakas, babae. Lumakas? Ngunit ang natural na lakas ay nananaig sa medikal na kasanayan. Ang labis na pagkawalang dugo at matinding sakit ay nagdulot ng malubhang kahihinatnan. Biglang, ang pantay at mabilis na beep ngang heart monitor na iyon, hanggang sa sandaling iyon, ay huminto. Isang mahabang, patuloy, matulis na tunog ang tumunog, na nagpapahirap sa bawat surgeon. Naging tuwid ang linya sa screen. Cardiac arrest. Agad na lumayo si Ana. Defibrillator. 200 joules. Nagutos ang resuscitation team. Ang katawan ng babae sa mesa ay nayanig ng malakas dahil sa shock. Isang tuwid na linya. Muli. 300. Isa pang mabigat na tunog at ang patuloy, walang tigil na beep ng monitor. Nakatayo ng walang galaw si Ana. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Tumingin siya sa maputla, payat na mukhang batang babae, na marahil ay uminom din ng kape at hinahaplos ang kanyang tiyan ngayong umaga, nagpaplano para sa bukas. Nawalan siyang bukas dahil sa isang lasing na lalaki na gustong mamasyal. Ang oras ng pagpapahayag ay 3:15 rang umaga. Ginawa na namin ang lahat ng aming kaya. Ana, ang malambot na sabi ng resuscitation specialist. Hindi pinapansin ang orasan. Hindi na may sasalba ang kanyang masugat. Ang katahimikan sa operating room ay naging mabigat, nakakainis. Ang lahat ng maririnig ay ang bulong ng ilaw at ang pantay na tunog ng speaker. Dahan-dahan, na parang ang bawat galaw ay nangangailangan ng napakaraming lakas, inalis ni Ana ang kanyang maruming gloves at itinapon ang mga ito sa metal basin. Ang tunog ng rubber na tumama sa metal ay matulis. Nang hindi nagsasalita, lumingon siya at lumabas sa operating room papunta sa preoperative area. Biglang hinugot niya ang kanyang maskara mula sa kanyang mukha. Ang hangin ay tuyo at malamig. Sumandal siya sa gilid ng lababo ng dalawang kamay at yumuko. Isang mabigat, parang pinindot na sakit ang bumangon sa kanyang dibdib. Naghihintay ang kanyang makasamahan sa pasilyo. Si Dr. Santos, ang batang trauma specialist, ay nagpalipat-lipat ng timbang mula sa isang paa papunta sa isa pa. Ana. Nagumpisa siyang nag-aatubili. Tumingin sa kanya gamit ang mabigat, madilim at matalas na mga mata. Nawala ang ina at bata. Ang kanyang tinig ay walang laman, walang emosyon. Ito ay simpleng isang mental na depensibong reaksyon. Ano ang nangyari sa lalaki sa emergency room? Na-stabilize ang kanyang collarbone. Nagising na siya, umupo sa ward, umiyak at humihingi ng abogado. Ang mapulis ay nasa labas ng pinto, determinadong sinabi ni Dr. Santos. Isinara ni Ana ang kanyang mata. Ang mukhang patay na babae ay malabo ang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi pa niya alam na ang bangungot na ito ay simula pa lamang ng kanyang sariling pagbagsak, na ang tunog ng flatline sa screen ay kumuha hindi lamang ng buhay ng iba kundi pati na rin ng kanyang sariling, magpakailanman hinati ang kapalaran ni Ana Santos sa bago at pagkatapos. Lumipas ang 3 araw. Para kay Ana, sila ay nagsama-sama sa isang mahabang guhit ng kulay abo, halos hindi siya nakatulog. Tuwing isinasara niya ang kanyang mata, ang maliwanag na ilawng surgical lamp ay lumabas sa kanyang isip, at isang malupit na berdeng guhit ang lumabas sa screen. Sinubukan ng kanyang kasamahan na aliwin siya. Pumunta si Dr. Reyes sa staff room, tahimik na inilagay ang isang mainit na tasa ng kape sa harap niya, at malalim na nagbuntong hininga, napansin niya na ang salita ay walang saysay na ngayon. Ang masugat na iyon ay hindi maring may salba. Lahat ng doktora sa departamento ay naalam ito. Ngunit ang profesional na konsyensya ng isang surgeon ay hindi tumatanggap ng anumang pagbibigay katwiran. Sistematikong pinagalitan ni Ana ang kanyang sarili, pinagbabalikan ang bawat sandalingang operasyon, bawat hiwang scalpel, sinusubukang hanapin ang isang pagkakamali na hindi kailanman nangyari. Nakaupo siya sa mesa. Nakatitig sa banton ng medical charts. Nang ang pinto ng staff room ay bumukas ng walang katok, nang walang pag-abang na may respeto. Isang lalaki na may humigit kumulang 40 taon, suot ang isang formal na gray na suot, ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang matalas at malamig na mata ay agad na nag-scan sa buong silid at tumihil kay Ana. Soboleva Santos Sergeyevna. Ang tinig ng lalaki ay tuyo, walang intonasyon. Hindi siya nagtatanong, kundi nagpapahayag lamang ng katotohanan. Investigating Prosecutor Rivera, kailangan ko ngayon ilang katanungan tungkol sa kamatayan ni Miss Novilo. Dahan-dahang tumayo si Ana.
Isang kakaibang pakiramdam, malakit ang bumangon sa kanyang puso. Ang mga investigador ay karaniwang dumarating pagkatapos ngang malubhang kaso. Ito ay karaniwang pamamaraan. Ngunit ang ugaling lalaking ito ay malinaw na nagpapakita ng pre-plan hostility. Pumunta. Handa akong sumagot, sabi niya ng mahinahon, nagpapahiwatig sa upuan sa harap niya. Hindi umupo si Rivera. Lumapit siya sa mesa, inilagay ang isang payat na plastik na folder doon, at gamit ang kanyang knuckles ay malakas na dumantay sa mesa, yumuyuko pasulong. Sabihin mo sa akin, Ana, sigurado ka ba na ang iyong nga aksyon sa operating room ay ganap na sumusunod sa profesional na pamantayan? Ang tanong ay parang isang sampal. Tuwit ang likod ni Ana. Ang pagod na pakiramdam na naranasan niya sa mga nakaraang araw ay agad na nawala, pinalitan ng profesional na pagmamalaki. Isa akong nangungunang surgeon. Ang aking mga aksyon ay ganap na sumunod sa emergency procedures. Ang pasyente ay dinala na may malubhang panlup na punit at malubhang pagkawalangang dugo. Naglaban kami para sa kanyang buhay ng 4 na oras. Ngumisi ang investigador. Ang nanganggalumata, na iyon, ay nanganggamoy halatang pagamak. Prosedure. Ang papel ay mawang maksulet na enumen. Ngunit ang resulta na paususuwe ay mawang napapakita na kabaligtan. Mayroon kaming dahilan para maniwala na ang iyong nahuling na desisyon ang dahilan ng trahedyang ito. Maling kinakalkula ang dosis ng antikoagulan, maling pagtatasa ng kalubhaan ng kondisyon. Ano ang sinasabi mo? Lumapit si Ana sa mesa. Naging matigas ang kanyang tinig. Hinihingi ko ang isang independenteng medikal na komisyon. Anumang tapat na doktora ay makukumpirma ng kawastuhan ng aking nga aksyon. Makakaroon ng komisyon, siguraduhin mo. Walang emosyon na itinumba ni Rivera ang orihinal na medical chart ng yumaong babay na katatapos lamang ni Ana. Sinasakmit ko ang madokumentong ito para sa kapakanan ng investigasyon at pinapayuhan ka, Soboleva, na kumuha ngang magandang abogado. Nasa maliking problema ka na. Lumingon siya at lumabas, iniwan ang pintuan na bukas. Humukpa si Ana sa upuan. Ang hangin sa kwarto ay, biglang naging nakakainis. Mahirap siyang huminga. Hindi pa niya lubos na naunawaan ang lalim ng kalamidad na paparating, ngunit ang instinct ay nagsasabi sa kanya. Isang malakas, nakaplanong puwersa ang nasa likod ng pagbisitang ito. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa malawak na opisina na may madilim na oak panel ng architectural firm na Daniel Cruz, isang ganap na naibang kapaligiran ay namamayani. Isang bote NG Premium Cognac at 3 crystal glasses ang nakalagay sa isang napakalaking tempered glass table. Si Daniel ay nakaupo sa leather chair, nanginis na nagtatambol ng kanyang mamahaling fountain pen sa mesa. Sa harap niya ay 2 lalaki na suot ang perpektong tailor na suit, nagmamalasakit ng kalmadong kumpiyansa, presyon na taglay lamang ng mamaywalang hanggang kapangyarihan at kayamanan. Sila ang mega personal na abogado NG Billionaire na si Miguel Reyes. Ang pinakatanda sa kanila, isang lalaking may puting buhok at malalim na paklat sa baba, ay dahan-dahang higop ng isang sip ng alak at inilagay ang baso sa mesa. Ang tunog ng baso na sumapit ay malinaw na tumunog sa tahimik na opisina. Daniel Cruz, tayo ay manegosyante, kaya iwanan natin ang hindi kinakailangang simula. Mababa ang tinig ng abogado, ngunit nagpapahayak ng kalamigan. Ang anak ng aming kliyente, si Carlo Miguel, ay nasa napakahirap na sitwasyon. Isang aksidente, isang iskandalo sa publiko, isang katawan. Si Miguel Andres Reyes ay isang taong may respeto. Wala siyang kailangan pang mga pampublikong iskandalo na may kaugnayan sa kanyang tagapagmana. Nararapat ang pagkabilanggong lalaki. Kailangan naming alisin siya mula sa hatol. Huminto si Donia sa pagtatambuang panulat. Maingat niyang tiningnan ang bisita. Naintindihan ko ang inyong nga kahirapan, ngunit paano ito naugnay sa akin? Ang aking asawa ay isang doktora. Ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Mahinaw nang gumiti ang abogado. Iyon ang dahilan kung bakit kami narito. Ang iyong asawa ang susi sa paglutas ang aming problema. Kung ang batang babay ay namatay mula sa mga sugat na dulot ngang maging tinamaan, si Carlo ang mananagot. Ngunit kung siya ay namatay sa operating table dahil sa isang malubhang surgical error, si Carlo ay may pananagutan lamang sa aktwal na aksidente na humahantong sa magaan na pinsala. At para doon, gaya ngayong naintindihan, makakatanggap siya ng suspended sentence at pagkabawi ng lisensya. Namutla si Daniel. Ang kahulugan ng sinabi nito ay unti-unting pumasok sa kanyang isipan. Gusto mong sisihin siya niya, ang aking asawa. Sinubukan niyang magpanggap na galit, tuwit na umupo sa upuan. Ito ay impossible. Siya ang pinakamahusay na surgeon sa lungsod.
Walang maniwala sa kalokohan na ito. Hindi ko pahintulutan na mangyari ito. Ang pangalawang abogado, na nanahimik hanggang sa sandaling iyon, ay kumuha ng makapal na folder mula sa kanyang professional leather bag at walang emosyong itinulak ito sa makintab na ibabaw ng mesa patungo kay Daniel. Ang folder ay uminto. Sa dulo ng mesa. Daniel Cruz, umupo ka. Ang senyor na abogado ay nagsalita ng may nahon. Walang kahit na anumang banta, ngunit napakadeterminado. Ang iyong galit ay kapuri-puri, ngunit walang saysay. Ang dalubhasang eksaminasyon ay inihahanda. Ang may kakayahan sa komisyon ay may motibasyon. Ang investigasyon ay magpapatuloy ayon sa aming senaryo kahit mo palabanan. Ang tanging tanong ay sa huli kung saan ka tatayo. Dahan-dahan na yumukot si Daniel sa likod ng upuan. Ang kanyang nga mata ay nakadikit sa folder ng dokumento. Buksan mo ito. Ang mungkahingang bisita. Sa nanginginig na makamay, hinila ni Daniel ang matigas na takip. Doon ay isang master plan para sa pagbuo ng eksklusibong residential development na Tagaytay Heights, ang mismong proyekto na pinapangarap niya sa loob ng 2 taon. Sa ilalim ng master plan ay ang master contract. Ang mahalagang nakalista sa dokumento ay may mga zero. Hindi lang ito pera. Ito ay isang tiket sa elite na lipunan, sa buhay kung saan ang matao ay bumibili ng real estate sa ibang bansa at hindi kailangang mag-isip tungkol sa mapresyo ng restaurant. Si Miguel Andres ay alam kung paano magpapasalamat, patuloy ngang abogado, pinanunot ang pagbabago ng mukhang arkitekto. Isang kondisyon lang, kailangan mong kumbinsihin ang iyong asawa na huwag lumaban. Hayaan siyang pumirma sa confession, dahilan ang pagod at maling pagpapasya, tumanggap ng minimum na sentensya, at makukuha mo ang kontratang ito. Ilalabas siya ng may kondisyon pagkatapos ng ilang taon. Kung siya ay matigasan, ipagpapatuloy pa rin namin siyang ikulong. Mayroon kaming sapat na mapagkukunan. Ngunit pagkatapos, ang proyektong ito tumingin ang abogado sa folder ay ibibigay sa iyong karibal, at wawasakin namin ang iyong kumpanya sa loob ng 1 buwan. Pag-audit ang buwis, paglilitis. Utang. Wala kang matitira. Nasa iyo ang pagpili. Nahirapang lumunok si Daniel. Ang hangin sa opisina ay biglang naging nakakainis. Tumingin siya sa kontrata, milyon-milyong piso, katayuan, kapangyarihan. At sa kabilang panig ng timbangan, ang kanyang asawa, si Anya, palaging masyado sa prinsipyo, palaging nalulubog sa trabaho sa ospital. Sa sandaling iyon, ang ok na pinto ng opisina ay bahagyang bumukas. Si Veronica, ang bagong asistan niya, ay lumabas sa pintuan. 28 taong gulang siya, perpektong buhok, kakit-akit na katawan, at lakas ng isang mandirigma na nakatago sa likod ng mapanibuhong ngiti. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang kanilang relasyon ay lampas na sa trabaho. Lihim na nagrenta si Daniel ng apartment para sa kanya, binili ang mamahaling na regalo, ngunit si Veronica ay lalong hinihingi pa. Gusto niyang makaroon ng legal na katayuan. Paumanhin, Daniel. Mahinang ngumiti si Veronica, direktang nakatingin sa kanyang nga mata. Nagdala akong kape. Dapat ba akong umalis o bumalik mamaya? Ang kanyang nga mata ay punong pangako, malalim. Sariwa siya, bata at walang amoy ng ospital na disinfektante. Nakatingin si Daniel kay Veronica, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin sa folder na naglalaman ng kontratang worth milyon-milyon. Isang malamig, mapag-alinlangang pag-isip ang kaagad na nabuo sa kanyang isip. Kung siya niya ay mapupunta sa kulungan, lahat ng kanyang problema ay malulutas agad. Hindi na kailangang hatiin ang ari-arian sa isang mahirap na diborsyo. Mananatili siyang isang marangal na asawa na may nakasalang asawa. Magiging kanya ang apartment. Makakatanggap siya ng napakalaking halaga ng pera mula kay Reyes. Maari niyang mapakasalan si Veronica at magsimula ang isang ganap na bagong maliwanag na buhay. Siya niya ay napakamatibay. Matitis niya ito, ngunit kailangan niyang mag-isip para sa kanyang kinabukasan. Mamaya ka na bumalik, Veronica, malamig na sinabi niya. Nahintay siya hanggang ang pintuan ay nagsara at tumingin sa maabogado. Sa kanyang mata ay wala ng anumang pag-alangan, ang natitira ay malamig na pagtatasa lamang. Saan ako pipirma? Tanong ni Daniel. Hinila ang folder patungo sa kanya. Masayang ngumiti ang abogado at nagbuhos ng mas maraming tsoknak. Isang kasunduan sa Diablo ay napirmahan. Ang pagdinig ay naganap sa katapusyang Agosto. Ang lumang korteng distrikto ay nakakainis na hindi mapapansin. Ang makapal na velvet curtain sa mga bintana ay pumipigil sa paksaloing hangin. Ang nakahoy na upuan ay malakas na lumalangit-ngit sa ilalim ng ilang manonod. Ang hangin ay masalimot sa amoy ng lumang papel, usok ng kahoy at takot ng tao. Nakaupo si Ana sa likod ng kahoy na hadlang sa lugar ng akusado.
Lubhang nagbago siya sa mga buwang ito ngang investigasyon. Ang kanyang muka ay naging payat, mas matalas ang mapisngi, at malalim ang mabilog sa ilalim ngang mamata. Ngunit napakakakaibang tuwid ang kanyang postura. Ang kanyang makamay ay tahimik na nakahiga sa kanyang mahita. Hindi siya umiyak o nagkaproblema. Ang kanyang dignidad at pagpapahalaga sa sarili ay nagpigil sa kanya na sumuko sa harap ng publiko. Lahat ng nangyayari sa kanya ay parang mura at masamang ginagawang palabas. Ang prosekutor ay nagbabasa ng medikal na eksaminasyon ng may pantay at mapungay na tinig. Ang mismong nga resulta ay sapat na upang ang sinumang tapat na doktora ay mangilabot. Tinukoy ng komisyon na ang kamatayan ni Miss Novilo ay dahil sa acute heart failure na dulot ng maling gamit na anticoagulants at nantala na operasyon. Ang surgeon na si E.S. Soboleva Santos, lantarang lumalabag sa pamamaraan, ay nakikinig sa makahangal-hangang salitang ito at hindi makuha ang kanyang sarili. Binago nila ang lahat. Binago nila ang administrative timings. Palsipikado ang pirma ng anesthesiologist. Lumingon siya sa kanyang abogado. Si Daniel ay nagupanging kilalang abogado, kinakumbinsi si Ana na siya ang pinakamahusay na eksperto sa lungsod. Nakaupo ang abogado doon, nang pagod na sinusuri ang kanyang maingat na gupit na makuko. Sa buong pagdinig, hindi siya naglalagay ng kahirap-hirap na tanong sa masaksi, ni nagsampang ang kahit isang petisyon para sa muling pagsusuri. Umupo lamang siya doon. Ginoong hukom. Hindi na kayang tiisin ni Ana. Nanginig ang kanyang tinig, pumutol ngang nakakainis na katahimikan ngang courtroom. Iyon ay kasinungalingan. Ang medical chart ay malinaw na nagpapakita ng gamot na hindi namin ginamit sa araw na iyon. Humiling ng registry mula sa pharmacy hospital. Ang hukom, isang mataba na babae sa itim na bata, ay hindi na mang-abala pang iangat ang kanyang ulo mula sa papel. Mga akusado, hindi pa kayo pinahihintulutang magsalita. Abogado, patigilin ang inyong kliyente, kung hindi ay palabasin ko siya sa courtroom. Walang emosyon na hinawakan ng abogado ang manggas ni Ana. Tahimik ka. Ana, lalong pinapasama mo ang lahat, bumulong siya sa pagitan ng kanyang ngipin. Lumingon si Ana sa paligid ng courtroom. Nakaupo si Daniel sa unang hanay. Suot niya ang pinakamahusay niyang suit, perpektong nakasuklay ang buhok. Katabi niya, si Carla ay mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Umiyak ang kanyang anak na babae ng walang humpay. Nanginig ang kanyang mambalikat. Tumingin siya sa kanyang ina ng may maluwang na mga mata, natatakot, hindi sa pagsasawa kundi sa hindi pag-unawa at kahihiyan. Ang hatol ay ibinibigay na. Ang tinig ng hukom ay lalong luminakas, na nagtitiwala sa lahat ng naroron na tumayo. Ang mga salita ay mabigat, piniga ang huling lakas ni Ana. Sa pangalan ng batas, ang akusado ay napatunayang nakasala ng kapabayaan na nagdulot ng kamatayan, isinasaalang-alang ang kalubahan ng kaso. Hinatulan ng korte si Ana Santos ng 3 taong pagkabilanggo sa correctional facility, kasama ang utos na ipagbawal ang pag-aral ng medisina ng 5 taon. Isang mabigat, nakakainis na katahimikan ang bumalbos sa courtroom. 3 taong pagkabilanggo isang tunay na hatol para sa isang bagay na hindi niya nagawa. Dahan-dahang huminga si Ana. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa unang hilera, patungo kay Daniel. Naghahanap siya sa kanyang mataang suporta, pagkagulat, galit. Naghihintay siya sa kanya na sumigaw, naghihintay sa kanya na tumakbo patungo sa hadlang, naghihintay sa kanya na sabihin, mag-apela tayo, dadalhin natin ang kaso hanggang sa Korte Suprema. Pagkatapos ng lahat, siya ang kanyang asawa, ang kanyang pundasyon, ang lalaking kasama niyang natulok sa loob ng 20 taon. Tumayo si Daniel. Tumingin siya kay Ana. Sa kanyang mamata ay walang sakit o simpatya. Malamig na pagtatasa at nagpapaliwanag na pagwawaksi lamang. Mahinahon niyang ginusot ang gilid ng kanyang mamahaling diaket, nag-alis ng isang hindi nakikitang alikabok. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang umiyak na anak at mahigpit na hawak ang kanyang balikat. Itay, bakit ito nangyari? Ipapabilanggo nila si nanay, bulong ni Carla, sinusubukang lumakat patungo sa hadlang. Mahigpit na pinigilan siya ni Daniel. Ang kanyang tinig ay kakaibang tumunog sa tahimik na courtroom. Nagsalita siya ng sapat na malakas para hindi lang ang kanyang anak, kundi pati na rin ang hukom, ang nagwardiya at si Ana mismo ay nakarinig. Halika na. Mahal ko. Ang ating pamilya ay hindi nangangailangan ng makriminal. Ang masalitang ito ay mas masakit kay Ana kaysa sa anumang pisikal na sakit. Lahat ng bagay sa loob niya ay kirot at desperasyon na hindi na matitiis. Nabihani siya. Hindi lang ito ang hatol ng korte, ito ang hatol para sa buong nakaraang buhay niya. Lumingon si Daniel.
Mahinahon na tinutulak ang umiyak na Charla patungo sa exit, pagkatapos ay naglakat pababa sa aisle. Hindi pa siya lumingon. Ang kanyang anak na babae ay lumalaban, naglilingon. Ang kanyang mukha ay basa sa luha, ngunit ang malakas na kamay ang kanyang ama ay humihila sa kanya ng mas malayo, palayo sa mundo kung saan naroon ang kanyang ina. Ang mabigat na oak na pinto ng courtroom ay malakas na nagsara sa likod nila. Pinutol si Anna mula sa kanyang pamilya magpakailanman. Isang gwardiya, isang batang lalaki, malamig sa kanyang uniforme, ay lumapit sa hadlang. Itaas ang iyong mga kamay, mauyam niyang nagutos. Dahan-dahan na iniunat ni Anna ang kanyang mga pulso. Ang mismong mga pulso na iyon ay nagligtas ang maraming buhay. Ngayon, ang malamig na metal ngang posas ay mahigpit na kumuyom sa kanyang balat. Isang matunok na klik ang tumunog. Ang tunog na iyon ang nagdesisyon sa kanyang kapalaran. Si Anna Santos, isang mahusay na surgeon at isang mapagmahal na ina, ay hindi na umiral. Ang natitirang lahat ay isang bilanggo, nakatakdang maglakad pababa sa kailaliman. Malakas na nagsara ang mabigat na iron na pintuan ng bilangguan sa likod niya. Ang tunog ng metal na nagtatama ay nagtapos ng 3 taong bangungot. Huminto si Anna, hininga ang malamig at basang hangin ng kalayaan. Katapusan Oktubre noon. Isang malamig na hangin ay nagpalipat ng matuyong dahon sa maitim na aspalto, pinasok sa ilalim ng manipis na telang ngurang diaket na ibinigay sa kanya ng palayain. 2 sukat ang luwak ng diaket kaysa sa kanya. Ang 2 suot ng balabal ay kakaibang nakabuka sa kanyang manipis na katawan. Sa edad na 46, ganap na iba ang kanyang hitsura mula sa mga larawan ng nakaraan. Ang kanyang muka ay naging mas matalis, pagod ang mata, at isang makapal na puting guhit ng buhok ay malinaw nang lumabas sa kanyang itim na makapal na buhok. Inilabas ni Anna ang kanyang kamay sa bulsa, naramdaman ang isang manipis na papel, ang kanyang release paper. Iyon lang ang natitira sa kanya. Walang pera, walang ari-arian, walang katayuan. Umuwi siya sa pamamagitan ng pagpapalit ng pay, tinitipid ang maliit na pera na ibinigay para sa transportasyon. Ang gapamiyar na kaya ay kakaiba na ngayon. Ang lungsod ay nagpapatakbo ang sarili nitong malihayng ritmo ang buhay, isang ritmo na wala ng lugar para kay Anna Santos, pinuno ang departamento ang surgery. Nang malapit na siya sa pamilyar na gusali, hindi na niya nakilala ang pintuan. Ang lumang metal na doorbell ay pinalitan ng isang mas bago, mas malaking may video intercom. Nahintay si Anna na ang isa sa makapitbahay ay lumabas at sumali sa loob. Sa kanyang palapag, huminto siya sa harap ng pintuan ng apartment at nagring. Isang batang babae na may hawak na sanggol ang nagbukas ang pinto. Sa pagtingin pababa sa pasilyo, makikita ang isang bagong at mamahaling renovasyon, at ang amoy ng vanilla at mainit na gatas ay kumakalat sa buong lugar. Sino ang hinahanap mo? Tumingin ang babae sa hindi kilalang bisita sa maluwang na diaket ng may pag-ingat. Nakatira ako dito, o mas tama. Nakatira dati ako dito. Tumawag kay Daniel Cruz. Nanginig ang tinig ni Anna ng may kakaibang kasamaan. Kumuot ang kilaing babay at mas mahigpit na niyakap ang sanggol. Alin na Daniel Cruz? Binili namin ang apartment na ito 2 taon na ang nakakaraan. Ang nakaraang may-ari? Isang arkitekto, ay nagbenta nito sa amin at lumipat sa isang bahay sa probinsya kasama ang kanyang bagong asawa. Nabenta na. Hindi ko agad naintindihan ni Anna ang kahulugang sinabing iba. Ngunit rehistrado na ako dito. Ang lalaki ay nagtsan ng lahat ng pagpaparehistro ayon sa utos ng korte bago magbenta. Hoy, umalis ka na, hindi ako hustong hulo. Isinara niya ang pintuan, ang mabigat na tunog ng lock ay tumunog. Nakatayo pa rin si Anna sa hagdan. Inayos ni Daniel ang lahat. Habang iniligtas niya ang mga tao sa prison infirmary, tahimik siyang tinanggal siya mula sa kanyang buhay. Pinabayaan niya siya sa kalsada, walang permit sa paninirahan at walang tirahan. Nang dumating ang gabi, nakahanap siya ng lungan sa malalayong panlabas na bahagi ng lungsod. Isang lumang apartment house, mababa ang kalidad, kung saan ang ngasilit ay inupahan sa araw, walang anumang katanungan. Halos naubusan na si Anna ng maliit na para sa 1 linggo at ibinigay sa may-ari ng bahay. Pumasok siya sa silid. Ang amoy ng lumang maruming damit, at sara at tabako ay kaagad na tumatama sa kanyang ilong. Ang dilaw na wallpaper ay nakakabalat sa mga sulok, isang rusal na bakal na kama, at isang malabo, hubat na bombilya na nakabitin ng walang humpay. Inilagay niya ang kanyang canvas bag sa isang malabong upuan. Sa sandaling iyon, ang pintuan ay bumukas ng walang katok. Isang mataba na lalaki na suot ang lumang t-shirt ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay namaga dahil sa pag-inom, at ang kanyang nga mata ay nagliliwanag ng makulimlim na agresyon.
Kaya may bagong kapitbahay na pala. Pumasok siya sa silid, humingal, matindi ang amoy nga alak. May batas dito para sa mga intelihente. Dapat kang magbayad ngang bayarin o magbigay ngang bahagi para lumipat. Inyunat niya ang kanyang maruming kamay patungo sa bag niya. Ni isang hakbang ay hindi lumabas si Ana. Hindi siya sumigaw, hindi humingi ng tulong. 3 taon sa women's prison ay sinunog ang lahat ng takot sa ganitong mataw sa kanya. Ang kanyang mamata, dating pagod at walang buhay, ay biglang naging mabigat at determinado. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin sa kapitbahay. Alisin ang iyong kamay. Mababa ang kanyang tinik, ngunit ang malamig na katahimikan na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Bahagyang natawa ang lalaki ngunit huminto ang kanyang kamay. Wala ka pang alam kung nasaan ka? Isang hakbang na halos hindi mapapansin ang ginawa ni Ana. Hindi mo alam, bulong niya ng pantay at walang damdaming tinig. Lumapit ka pa. Alam ko ang pressure points ng mabuti kaya hindi mo na makukuha ang iyong kamay dahil sa sakit. Naintindihan mo? Direkta siyang tumingin sa kanyang mata. Nabiyani ang lalaki. May isang bagay na matigas at mapanghikayat na sa pamamagitan ng instinct ng pag-ingat sa sarili ay nagpabago sa kanya paatras. Lumunok siya, bulong ang isang dimalinaw na mura, pagkatapos ay mabilis na lumingon at umalis, malakas na isinara ang pintuan sa likod niya. Naiwan si Ana ng mag-isa. Umupo siya sa matikas na kama at nakatitik sa dingding. Nagsimula na ang buhay sa ilalim ng lipunan. Ang paghahanap ng trabaho na may kinansela na degree at release paper para sa isang seryosong probisyon ay isang imposibleng gawain. Lahat ay umiwas sa kanya sa matindahan, bodega at habi-habiang pabrika. Sa katapusan ng 2 linggo, nang ganap na maubos ang kanyang pera, nakahanap si Ana ng trabaho bilang cleaning assistant sa isang ordinaryong klinika sa lalawigan. Malit ang sahot, binabayaran 1 beses sa 1 linggo sa isang sobre, ngunit nagbibigay ito sa kanyang pagkakataon na makaiwas sa gutom. Suot niya ang isang maluwag na asul na bata at isang scarfes na mababang ibinaba sa nang hindi kailanman makikilalangeng. Sinuman sa kanyang madating kasamahan o pasyente ang mahuhusay na surgeon na si Soboleva Santos sa babaeng ito na may hawak ng mop. Ito ay morning shift. Ang pasilyo ng klinika ay puno nga tao. Umiyak ang bata, nagtatalo ang matatanda. Ang amoy ng bleach ay halong amoy ng basang lana mula sa kanilang diaket. Maingat na pinunas ni Ana ang gray na linoleum na sahig, isa-isang pahit, sinusubukang huwag tumingin sa kahit sino. Biglang, 5 metro ang layo, narinig niya ang isang malalim na tunog at isang matulis na sigaw ng isang babae. Nagulat na inangat ni Ana ang kanyang ulo. Isang batang lalaki na humigit kumulang 5 taong gulang ay kumakatal sa sahig. Ang katawan niya ay nakayuko, nabaliwala ang mga mata, asul ang mga labi. Ang kanyang ina ay dumukmo, sabay ng umiyak at malakas na humahalik sa kanyang balikat. Bumukas ang pintuan ng pinakalapit na opisina. Isang batang doktora, mayos na nakadamit sa maingat na nakaplansang laboratorio na bata, ay mabilis na lumabas. Tumingin siya sa kumakatal na bata, namutla at nakatayo ng walang galaw. Nagulat ang binata. Binitawan niya ang hawak ng walis at nakatayo doon, hindi alam ang gagawin. Ang walis ay nahulog sa sahig ng maingay. Dumukmo si Ana patungo sa bata, dumaan sa namangha na karamihan. Lahat umurong. Huminga ng malinis na hangin. Ang tinig ni Ana ay matalas at nagbibigay utos. Lumuhod siya sa tabi ng bata at agad, nang malakas ngunit maingat, inilipat ang bata sa isang tabi. Hawak ang kanyang ulo upang ang wika ay hindi makapigil ng daanan ng hangin at ang laway ay maaring lumabas ng malaya. Ang madaliri niya ay mabilis na naglabas ng maiting na kweyong ang bata mula sa makapal na kubong kwelyo. Huwag siyang hawakan, isa kang cleaner, sumigaw ang ina ng may kaguluhan, sinusubukang itulak si Ana palayo. Alisin ang iyong makamay. Inangat ni Ana ang kanyang paningin sa batang doktora na namumutla. Bakit ka nakatayo doon? Ito ay patuloy na epilepsy. Ife satu sising ang diazepam. Mabilis na tumawag ng ambulansya. Ang utos. Autoritatibong tonongeng. Pinunong departamento ay nakaroon ng epekto. Nagulat ang batang doktora, lumingon at sumugod sa prosedurum. Patuloy na hawak ni Ana ang bata, sinusubaybayan ang pulsong bata. Ang napakakagamba ay nagsimulang bumaksak. Naging malambot ang katawan ng bata, ang hininga ay naging hindi malinaw ngunit regular. Isang nurse ang mabilis na lumabas at agad na nagbigay ng gamot. Sa wakas, narelax na rin ang bata. Nang malakas na umiyak ang ina, tinaklop ang muha.
Sa sandaling iyon, nagbukas ang karamihan. Ang direktor ng klinika, isang makapangyarihang babay sa formal na suite sa look ng puting bata, ay mabilis na naglakad sa pasilyo. Ano ang nangyayari dito? Bakit marumi ang pasilyo? Sino ang nagpahintulot sa cleaner na alagaan ang pasyente? Lumapit ang direktor ng klinika at tumingin kay Ana nang may pakasuklam habang dahan-dahan siyang tumayo mula sa pakakaupo, nagpunas ang kanyang makamay sa kanyang asul na bata. Sino ka? Paano mo nalaman ang dosis? Kumunot ang kilay ng chief nurse. Nanahimik si Ana. Pangalan? Apelido? Hinihingi ng chief nurse. Lumingon sa head nurse. Kumuha ng file mula sa personnel room. 10 minuto mamaya, nakatayo si Ana sa opisina ng chief nurse. Isang kopya ng kanyang release paper ay nakalagay sa mesa. Nag-apoy ang muhang chief nurse sa galit. Isang hatol para sa kapabayaan na nagdulot ng kamatayan. Nagsurvey ka ng 3 taon at naglakas lupang pumunta sa aking lugar. Nanginig ang tinik ng nurse. Paano mong nalakas ng loop na hawakan ang pasyente gamit ang iyong maruming makamay? Walang lugar para sa mabilanggo sa medisina, kahit na may hawak kang basahan. Iniligtas ko siya. Ang inyong doktora ay napakagulat, mahinahon na sumagot si Ana. Lumabas ka dito, itinuro ang manager ang pintuan. Lumabas ka dito, huwag nang ipakita ang iyong mukha, at hindi ka makakatanggap ng sahot ngayong linggo. Magpasalamat ka na hindi ko tinawagan ang pulis. Hindi nakipagtalo si Ana. Walang saysay. Tahimik siyang lumingon, inalis ang kanyang asul na bata, itinapon ito sa upuan at lumabas sa opisina. Sa labas, ang ngaunang butil ng ulan, manipis at malamig ay nagsimulang pumatak. Dumapa ito sa kanyang itim na buhok at balikat ng kanyang murang diaket, natutunaw agad. Umupo si Ana sa isang gibalang kahoy na bangko sa parke na harap ng klinika. Wala siyang isang sentimo sa bulsa, at hindi siya alam kung saan pupunta. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 mahabang taon, naramdaman niya na ang kanyang lakas ay naubos na. Ang kanyang panlup na lakas ay nagsisimulang humina. Isinara niya ang kanyang mamata, hinahayaan ang malamig na hangin na tampalin ang kanyang mukha. Ang malapit na tabla ay lumalangit-ngit. May umupo ng malakas sa isang bangko. Binuksan ni Ana ang kanyang nga mata at nakita ang isang matandang babay sa mainit na shawl na may balahibo. Iyon ay si Tita Nena. Isang nurse mula sa physical therapy department. Nasaksihan niya ang lahat nangyari sa pasilyo. Tahimik na kinuha ni Tita Nena ang isang lumang metal thermos mula sa kanyang sirasirang bag, nagbuhos ng mainit na tsaa sa plastik na takip at ibinigay kay Ana. Uminom ka. Anak ko, malalami ka. Malambot ang kanyang tinig, mainit tulad ng tinig ng isang ina. Kinuha ni Ana ang tasa gamit ang mananginginig na daliri. Ang mainit na likido ay masakit na nakakasunog sa lalamunan niya, tumutulong sa kanya na huminga muli. Nakita-kita ng pinagtahi mo ang bata, patuloy na nagsalita si Tita Nena, nakatingin pa sulong. At nang sigaw mo sa ating maliit na doktora. Ang iyong nga kamay ay ginto, isa kang doktora na ibinigay ng Diyos. Ang buhay ay minsan napakasakit kaya hindi ka makakahingang, ngunit huwag hayaang ibagsak ka nito. Kumuha siyang isang piraso ng line paper mula sa kanyang bag at inilagay ito sa palat ni Ana. Kunin mo ito. Ito ay isang address. Isang mayamang nayon sa labas ng lungsod, sa Tagaytay Hills. Si Miguel Andres Reyes ay nakatira doon. Siya ay isang mahigpit, matibay ngunit makatarungang lalaki. Hindi niya tinatrato ng hindi makatarungan ang makaraniwang manggagawa at binabayaran ang iba ng maayos. Palagi silang nangangailangan ng mga tagapagsilbi. Malaki ang bahay, maraming trabaho. Ang housekeeper doon ay isang mahirap na babae, hindi mahanap ng kapalit. Ngunit hindi nila tinitignan ang iyong ID kung magtrabaho kang mabuti. Pumunta ka doon. Iyan ang pagkakataon para matigas ka. Tumingin si Ana sa nakakalat na papel. Ang pangalan ni Reyes ay walang ibig sabihin sa kanya. Para sa kanya, siya ay isa pang mayamang tao lamang. Salamat sa iyo. Bahagyang kumuyom ni Anna ang kamaing Nosh. Pumunta ka na, anak ko, at huwag kailanman sumuko. 3 oras mamaya. Pagkatapos gumastos ng huling sentimo para sa jeep ni Fare. Nakatayo si Ana sa harap ng mataas na iron gate ng Tagaytay Heights Subdivision. Pagkatapos suriin ang listahan ng mga kandidato mula sa ahensya ng trabaho, pinapasukin siya ng mga gwardiya. Ang malaking fila ay kahangahangang kahanga-hanga. Itinayo ito sa mahigpit na classical na estilo, na may mataas na bintana at malawak na veranda. Isang tunay na palasyo. Inakay si Ana sa pasukan ng ngakawani. Agad na niyakap ng init ng bahay ang kanyang nanilamigyang katawan. Ang pasilyo,
ay may alingaw-ngaw ngang mamahaling furniture polish at sariwang lilis. Huminto siya sa gilid ng malawak na lobby na may makapal na puting karpet. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang lumang maruming sapatos at Italiano na marmol na sahig ay nakakatakot. Lumabas ang isang babae na humigit kumulang 50 taong gulang upang salubungin si Ana. Ang kanyang maitim na buhok ay maayos na nakaayos, perpekto. Ang simpleng itim na bestida ay kumakapit sa kanya tulad ng baluti. Ang kanyang malabi ay nakahigpit, ang kanyang hitsura ay hindi nasisiyahan. Iyon ay ang housekeeper, si Aling Inang. Huminto siya 2 hakbang mula kay Ana at dahan-dahan, nang may artipisyal na paghamak, tumingin kay Ana mula ulo hanggang paa. Ang mamatangang housekeeper ay mabigat at puno ng paghamak. Galing sa ahensya, bulong niya. Magmumukha kang hampas lupain. May criminal record ka. Inangat niya ang kanyang ulo. Tama. Kumurot si Aling Inang. Alam ko na. Nagpapadala sila nga, walang kwentang tao. Sige na. Magtatrabaho ka mula hapon hanggang madaling araw. Pisikal na trabaho, mag-alikabok ni sahig, mag-alis ni alikabok sa kalan, maglalaban mabibigat na kurtina. Kaunting magbabayad, ngunit paakayin kita. Magnakaw kahit na isang mumo, ibibigay kita sa pulis. Isang panuntunan lamang, ang ulo ay nakatuon pababa sa sahig, huwag kausapin ang may-ari. Wala ka dito. Isa kang anino lamang. Naintindihan? Naintindihan, mahinahon na sumagot si Ana. Kumunot ang mata ni Aling Inang tulad ng isang leona. Hindi niya gustong maging mahinahon. Hindi niya gustong ang direktang tingin ng babaeng ito. Ang naalipin ay hindi dapat tumingin ng ganun. Lumabas ang housekeeper sa isang tabi. Malapit sa isang marmol na haligi ay isang malaking ceramik na planter na may palm tree. Si Aling Inang, direktang nakatingin sa mga mata ni Ana, ay hindi sinasadyang tinamaan ng kanyang siko ang planter. Natembling ang planter. Ang maitim na basang lupa ay nahulog sa puting karpet ng may mapuro na tunog, nag-iwan ng magrisistain. Ngumiti si Aling Inang nang may sabi naktaas. Ang iyong lugar ay sa dingding, kriminal. Dilaan mo iyan. Singhal niya, at sa mabilis na hakbang, ang kanyang makintap na leather shoes ay pumasok ng mas malalim sa loob ng bahay. Naiwan si Ana nang mag-isa sa malawak at malakas na pasilyo. Tumingin siya sa mga pirasong lupa, pagkatapos tumingin sa kanyang nakamay. Ang makamay ngang isang suit. Tahimik siyang pumunta sa ilalim ng isang haligi, kumuha ng isang duspan at walis duwan, lumuhod sa harap ng puting Snow White na karpet, at sistematikong nagsimulang pumitas ng alikabok. Napilitan ang buhay na yumuko siya, ngunit sa loob, sa ilalim ng murang jacket na iyon, ang kanyang panloop na lakas ay hindi nawala. Mabubuhay din siya dito. Ang unang linggo ni Ana sa Tagaytay Heights Villa ay isang walang tigil na ikot ng pisikal na trabaho. Pinunasan niya ang malalaking panoramic windows. Pinakintap ang ok na sahig hanggang kumikinang ito tulad ng salamin, nilabhan ang mabibigat na karpet at pinakintap ang manggabar nga kalan. Ang housekeeper, si Aling Inang, ay hindi nagbibigay kay Ana ng isang sandaling pahinga, na parang determinadong mapagot ang kakaibang, labis na tahimik at hindi na angkop na palalo na babaeng ito, na may criminal record pa. Hindi nakrereklamo si Ana, ang monotonous at nakakapagod na trabaho ay nagligtas sa kanya mula sa mga negatibong pag-isip. Nang ang katawan ay pagod na, ang utak ay ayaw mag-reply nga mga eksena ngang nakaraan. Bayernes ng gabi. Mauyam na tinawag ni Aling Inang si Ana sa maliit na opisina malapit sa kusina. Nakaupo siya sa mesa, binibilang ang pera ng may mapanghamak na ekspresyon. Advance mo. Walang emosyong itinapon niya ang ilang tala sa gilid ng mesa. Mas mababa kaysa sa iba. Ikaw ay nasa probationary period pa, at pagkatapos ay ang iyong nakaraan. Naintindihan mo. Magpasalamat na pinanatili ka namin. Tahimik na kinuha ni Ana ang pera. Ang nga manipis at kulubot na tala. Ayon sa pamantayan ng marangal na bahay na ito, kaunting sentimo lamang ang halaga nito. Ngunit para sa kanya, nagbibigay ito ngang pagkakataon na gawin ang kinakailangan niya. Kinabukasan, sa bihirang kalahating araw na pahinga, umalis si Ana sa upscale na nayon. Sumakay siya ngeng. Lumang bus patungo sa pinakamalapit na sentro ngeng lalawigan at pumunta sa post office. Sa loop, tila natigil ang oras. Ang silit ay matindi ang amoy ngang pamilyar na natutuong wax, lumang papel, pandikit at ingang selyo. Nakatayo ang mataw sa maikling pila, nag-usap at pumuputok ngang form. Lumapit si Ana sa mataas na mesa malapit sa bintana, kinuha ang hawak ng automatic money transfer machine at hinila ang postal money order form patungo sa kanya. Maingat siyang nagbilang, napanatili lamang ang kalahati ng kanyang maliit na advance, para sa pinakamura na tsaa, at isang bar ngang sabon,
Pagkatapos ay isinulat ang natitirang bahagi sa form. Sa seksyon ng tatanggap, malinaw niyang isinulat ang mga detalye. Ito ay isang address sa kalapit na lugar, ang address ng inangang batang babay na namatay sa operating table 3 taon na ang nakakaraan. Nakilala ni Ana ang kanya noon, sa proseso ng investigasyon, nang basahin niya ang pekeng kaso. Ibinigay niya ang pera at ang form sa clerk sa counter. Isang matandang babaeng may salamin ay walang pagmamahal na tinatakan ito. Padala na. Ibig sabihin wala itong return address, ipinaliwanag ng clerk. Walang return address, tahimik na kinumpirma ni Ana. Kinuha niya ang form at lumabas. Isang malamig na hangin ang tumama sa kanyang mukha. Ngunit hindi nagmadaling ibatan ni Ana ang kanyang diaket. Naglakad siya sa green na kalye, mahigpit ang hawak ng manipis na resibo sa bulsa. Alam niyang hindi niya pinatay ang babaeng iyon. Alam niyang ginawa niya ang lahat ng kanyang kaya, at ang kanyang dati ng asawa, si Daniel, ay simpleng ibinenta siya para makakuha ng isang marangal na kontrata. Ngunit hindi nito ginawang mas madali ang lahat. Ang babae ay namatay sa kanyang nakamay. Bilang isang doktora, naramdaman niya ang bigat ng pakawalang ito. Hindi ako nakasala, naisip niya, tinitignan ang dumadaan na sasakyan. Ngunit hindi ko siya naligtas. Kaya kailangan kong makbayad. Iyan ang aking tungkulin, ang personal na pasan na dala ko sa buong buhay ko. Ang mapadala, gaano man kaliit, ay naging paraan upang mapanatili ang koneksyon sa konsyensya, paraan upang mapanatili ang pagkatao pagkatapos ng karumihan ng bilangguan. Pagbabalik sa fila, si Ana ay agad na itinalaga sa kusina upang tulungan sa pag-ayos ng myo. Mayroon itong natatanging kapaligiran. Ang mainit na mantika ay nakwawala sa malalaking kalan, ang malakas na hood fan ay humihingal. Ang hangin ay masalimot sa malakas na amoy ng nag-init na karne, bawang at sariwang herbs. Ang pinakakuk na si Ate Naning, isang babae na humigit kumulang 50 taong gulang na may katawan at magandang mukha, kahit medyo pula dahil sa patuloy na init, ay mahusay na gumagamit ng malawak na kutsilyo. Nang makita si Ana na pumasok, agad na pinunasan ni Ate Naning ang kanyang makamay sa kanyang puting apron. Anya, nandiyan ka na. Halika. Umupo sa mesa at magsimulang maghanda ng patatas. Maingat na hinila ni Ate Naning ang isang bangkito palapit. Pakinggan mo, masyadong maputla ang hitsura mo. Masyadong payat ka, nakasuot pa ngang maliit na diaket. Binuksan ni Ate Naning ang oven, kinuha ang isang maliit na baking sheet, ginamit ang asipit upang kunin ang mainit at gintong kayumangging empanada ng repolyo, inilabas sa plato. Kumain ka. Masyadong payat ka. Nakakabahala ang itsura mo. Si Aling Inang, ang masamang mangkukulam, ay patatapusin ka sa gutom. Kumain ka habang wala siya. Nagpapasalamat na tinanggap ni Ana ang empanada. Nasusunog ang masa sa kanyang manakamay. Sa loob ng 3 taon, walang nagbigay sa kanya ganitong simpleng, walang pag-iisip na pag-aalaga. Salamat sa iyo, Ate Naning. Ngumunguya si Ana ng isang subo. Ang amoyng tinapay na niluto sa bahay ay nagpaalala sa kanya ng araw na mayroon pa siyang sariling tahanan. Mabilis siyang lumunok. Wala iyon, nagbuntong hininga ang cook, pagkatapos ay nagpatuloy siya pagputo ang gulay. Magtrabaho ng husto, at ang pinakamahalaga ay huwag magreklamo kay Aling Inang. Siya ay isang matibay na babay, ngunit pinagkakatiwalaan siya ang amo. At ano ang amo? Maingat siyang nagtanong, nagpatuloy sa pag-alsas ng patatas. Hindi pa siya nakikipagkita kay Miguel Andres Reyes. Inilagay ni Ate Naning ang kutsilyo, at sumuporta sa mesa, pinababa ang kanyang tinig. Si Miguel Andres, siya ay isang tunay na lalaki, matibay, mahigpit at walang pasubaling ginagawa. Kung may magtrabahong pabaya, agad siyang tatanggalin. Ngunit siya ay makatarungan, hindi niya basta-basta maaring makasama ang sinuman. Mayroon siyang construction company, mapabrika at mas maraming pera kaysa sa kanyang namamahalaan. Ngunit para saan ang pera na iyon? Umiling si Ate Naning. Isang tunay na simpatiya ang lumabas sa kanyang mata. Namatay ang kanyang asawang ng cancer matagal na. Dinala niya siya sa ibang bansa, binigyan ng milyon-milyon, ngunit hindi pa rin nila siya nalaktas. Ang natitirang sa kanya ay ang kanyang ina at anak na lalaki. Ang kanyang anak, si Carlo, ay isang tunay na problema. Isang walang kabuluhang bata, labis na sirang hindi mapaniwalaan. Alam lang uminom, lumibot sa magabar at hindi kailanman nagtrabaho ng kahit isang araw sa kanyang buhay. Sinasabihanan siya ni Miguel Andres, isinasara ang kanyang cart, ngunit lahat ay walang saysay. Lumaki ito sa karangyaan, hindi alam kung paano mamuhay. Pinababa ni Ate Naning ang kanyang tinig sa isang bulong, nilingon ang pintuan.
At ang pinakamasama para sa amo ay ang kanyang ina, si Lola Petra. Siya ay isang banal at mabuting babae, ngunit isang taon na ang nakakaraan, ang isang stroke ay sumirang ang kanyang buhay. Siya ay paralyzed sa kanang bahagi at halos hindi na makapagsalita. Ngayon, nakahiga siya sa kwarto buong araw. Nagupa ang among ang pinakamahusay na mga doktora para sa kanya, naglagay ng 2 nurse na nagtatrabaho 24,7 at binabayaran sila ng mataas na sahod. Ngunit sumuko na angkok at muling kinuha ang kutsilyo upang magtrabaho. Maingat na nakikinig si Ana, nagpapatuloy sa pag-alsas ng patatas. Ang gawing ang pagtanong ng isang doktora sa kasaysayan ng sakit ay automatikong lumabas. Stroke. Pakawalan ng motor function, mga nurse na inupahan. Ang eksena ay pamilyar sa kanya. Nang gabing iyon, hinarang ni Aling Inang si Ana sa pasilyo ang ikalawang palapag. Ilagay ang timba at pumunta sa kanlurang bahagi, sa kwarto ni Lola Petra. Malamig na nagutos ang housekeeper. Ang nurse ay nagrereklamo tungkol sa alikabok sa mamolding. Punasan gamit ang basang tela, tahimik tulad ng isang daga. Ang matanda ay nagiging matigasin, patuloy na nangangaral, hindi ako makatulog. Tapusin ang trabaho at lumabas ka kaagad. Tumango si Ana. Kinuha niya ang mamalinis na tela at pumunta sa itinakdang lugar. Ang kwartong inangang bilyoner ay napakarangya, ngunit malamig ang karangyaan, tulad ng sa isang ospital. Ang makapal na velvet curtains ay nakasarado, hinaharangan ang liwanag ng araw. Ang hangin ay masalimuot ng amoy ng lumang gamot, mabigat, amoy ng katandaan at amoy ng naipalit ng silid. Sa gitna ng kwarto ay isang malaking kama na may mahusay na inukit na headboard. Doon nilubok na ngaunan, ay isang maliit at payat na babay. Si Lola Petra ay mahigit 80 na taong gulang. Ang kanyang mukha ay maputla tulad ng katat na papel, ang kanyang ngalabi ay nakahigpit, at isang sinanap na panahoy ay patuloy na lumalabas mula sa kanyang lalamunan. Nangatok ang matanda sa unan, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya sa paralisit na katayuan ng katawan. Ang pintuan na humahantong sa malawak at nakakainsulto na pasilyo, ay nababasag. Mula doon, ang matining ng 2 opisyal na nurse, mga batang babae, mayos na nakadamit sa medical uniform, ay tumatawid. Iniinom nila ang kape at nagtatsatsaan ng napakalakas. O, sinasabi ko sa iyo, nagsimula na naman ito. Lagi siyang nangangaral, pagod na ako, nagrereklamo ang isa sa kanila sa kabilang dulong linya. Nakatrabaho ang amo kaya hindi ganun ka-alerto. Nagbigay na kami sa kanya ng doblang sleeping pill at nag-inject ng muscle relaxant. Ngayon ay matutulog na siya ng matahimik, kahit isa pang episode tayo makakapanonot ng pelikula ng payapa. Natigil si Ana sa pintuan. Agad na nakilala ng kanyang matalas na pandinig ang mga keyword. Double ang sleeping pill. Muscle relaxant. Tumingin siya sa pasyente. Lumapit siya sa kama. Nakalimot sa alikabok tela. Ang tingin ng isang surgeon ay hindi kumikibo, maingat na sinusuri ang kondisyon ng matandang babay. Ang mukha ni Lola Petra ay kumikibo. Ang makalamnan sa malusok na kaliwang bahagi ng lik at balikat ay matigas tulad ng bato. Sila ay kakaibang na kontraksyon, hinahawi ang ulo niya sa isang tabi. Hindi ito pagsasarili, kundi isang malubhang muscle spasm. Isang paradoksikal na reaksyon sa maling inireseta na gamot. Ang sleeping pill ay nagpababa lamang ang nervous system niya, pinakaitan ang matandang babay ngang kakayahang magreklamo. Ngunit ang sakit sa manakontratang kalamnan ay hindi gumaan, na nagpapahintulot sa kanya na nangangaral sa semi-conscious na estado. Ang manars, ayaw na imbestigahan ang dahilan, ay nagbigay lamang ng gamot upang mapawi ang sakit. Ang manars sa balkonahe ay malakas na natawa dahil sa isang joke sa telepono. Hindi nila tinitingnan ang kwarto. Inilagay ni Ana ang tela. Hindi na siya isang klina. Ngayon, nagising ang si Ana Santos na surgeon sa loob niya. Tahimik siyang lumapit sa headboard at yumuko sa tabi ng matandang babay. Maging matiyaga, mahal ko, magiging mas madali ito, bulong ni Ana, halos hindi marinig. Ang kanyang sensitibo at malakas na mga daliri ay nakalagay sa balikat ni Lola Petra. Nagsimulang dahan-dahan ngunit kumpiyansa na pinindot ni Ana ang attention points. Alam niya ang anatomiyang lig at likod. Pagkatapos matukoy ang masakit na punto, nagsimula siyang mag-deep pressure. Marahang pinindot niya ang kinakailangang mga lugar. Pinalaya ang muscle rigidity at pinatuloy ang daloy ng dugo sa mga tumitigas na tissue. Sa una, bahagyang nagulat ang matanda sa hindi kilalang ugnayan, ngunit ang makamay ni Ana ay napakakumpiyansa at mainit na dahan-dahan siyang nakarelax. Sistematikong pinakmasahe ni Ana ang lik ng matanda, dahan-dahang iniunat ang mga nakontratang kalamnan, tumutulong sa dispersal ng naipon na lactic acid.
Pagkatapos ng 5 minuto, ang tensyon ay nagsimulang bumaba. Ang mana kontratang, kalamnan sa ilalim ng nga daliri ni Ana ay naging malambot. Ang hininga ni Lola Petra ay naging mas regular, at huminto ang panahoy. Ang ulo niya ay matibay na nakasandal sa unan. Umupo ng tuwid si Ana at sumilip sa bedside table. Isang buong tindahan ng mahal na gamot ang nakalagay dun. Mabilis at maingat siyang nakahanap ng kinakailangang gamot, isang magaang na antispasmodic na nagpapabuti ng sirkulasyon ng utak, na tila nilaktawan ng nurse upang mauna sa mas malakas na sedatives. Tahimik na inilipat ni Ana ang kinakailangang pakete sa harap ng mesa, harapan, at itinagilit ang sleeping pill sa malayong sulok. Sa sandaling iyon, binuksan ni Lola Petra ang kanyang nga mata. Ang kanyang mamata ay kahangahangang malinaw, isang kulay asul na langit. Ang sakit ay naging mahinahon, nagbibigay ng payapaan na matagal na niyang hinahangat. Hindi makapagsalita ang matandang kahit isang salita, ngunit ang kanyang malusok na kaliwang kamay ay dahan-dahang inangat mula sa kumot. Ang ngatuyo at malamig na daliri ay humipong magaspang at pula-pula na makamay ni Ana mula sa detergents. Mahina niyang kinuyom ang pulso ang gababay. Salamat sa iyo, Onggel. Bulong ganan bilyoner. Halos hindi marinig. Sa isang mali na galo lamang ng gatuyo nitong namangalabi. Naramdaman ni Ana ang isang mainit na pag-araro na bumangon sa kanyang lalamunan. Marahang hinaplos niya ang kamay ng matandang babay. Matulog ka, magiging maayos ang lahat. Ang tunog ng isang upuan na hinihila ay narinig mula sa balkonahe. Ang manars ay papasok na sa kwarto. Agad na lumayo si Ana mula sa kama, kinuha ang tela at nagsimulang malakas na punasan ang parteng wood molding. Nang pumasok ang nurse sa kwarto, nakita lamang niya ang yumuyukong likod na isang tahimik na tagapagsilbi sa gray, na uniforme at ang natutulog na pasyente. Aw! Tuluyan nang nahimatay, masayang ngumiti ang nurse. Hoy, ikaw na may hawak na alikabok tela, tapusin mo na ang trabaho at lumabas ka na. Walang pag-alaga na kailangan dito. Tahimik na tumango si Ana, tinipon ang kanyang gamit at lumabas sa pasilyo. Pantay at mahinahon ang tibok ng puso niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nag-alaga siya ng pasyente. Siya ay isang doktora muli. Naging huli na ang gabi. Ang buong palasyo ay nalubog sa katahimikan. Wala ang amo. Ang malingkot ay nasa kanilang kwarto na. Nanatili si Ana sa pangunahing lobby. Ibinigay sa kanya ni Aling Inang ang gawain ng pakintap sa ukit ng mga barandilyangang napakalaking ok na hagdanan na humahantong sa ikalawang palapak. Ang trabaho ay nangangailangan ng pisikal na lakas. Ang kanyang braso ay napatay na, ngunit pantay pa ring nakpalipas-lipas si Ana ang polishing tool sa madilim na ibabaw ng kahoy. Malamig at mabaw lamang ang ilaw sa lobby. Ang katahimikan ay nasisira lamang ng regular na tela sa kahoy na sahig. Biglang, isang matalas na pagsasalong ng susi sa lock ay narinig. Ang napakalaking pintuan sa harapan ay bumukas ng may malakas na tunog, bumangga sa dingding. Ang malamig na hangin mula sa kalye ay sumugot sa pasilyo, kasama ang malakas na tawanan, kaguluhan at bastos na magamura. Nanatiling walang galaw si Ana sa baitang, mahigpit na kumakampit sa ok na barandilya, sinusubukang huwang mapansin sa dilim. 3 kabataan ang sumugod sa bahay. Ang 2 sa kanila ay sumusuporta sa pangatlo, na sa lahat ng tanda ay ang leader. Lahat sila ay mabangong ang mamahaling alak at sigarilyo. Sinisigurado ko, bukas ay bibigyan ko siyang leksyon, sumisigaw ang lalaki sa gitna, ang kanyang tinig ay liampo. Ililibing ko siya, ang aking ama ay magsasarang ang klap na iyon sa isang tawag. Pumilit na makalpas ang lalaki sa makamay ng kaibigan, natumba at halos nahulog. Malakas na hinibla ang kanyang mamahaling leather jacket at ay tinapon pababa sa malinis na marmon na sahig. Hoy, kawani, linisin ito. Saan kayo nanggagapang? Sumigaw siya sa walang laman na lobby. Siya ay 24 taong gulang. Maputla ang kanyang mukha. Ang maitim na bilok mula sa malupit na pagsasaya ay malalim na nakaukit sa ilalim ng kanyang mata. Ang mamahaling branded na damit ay pabayak na nakasuot sa kanya. Nakatayo si Ana sa hagdan, hindi gumagalaw. Ang tela na may wax ay bumaksak mula sa kanyang mahina na daliri at dahan-dahang nahulog sa baitang. Lumabas ang malamig na pawis. Agad na umalis ang hangin mula sa kanyang baga, na parang sinuntok sa tiyan. Naging malambot ang kanyang paa, hindi nagawang suportahan ang kanyang katawan. Mahigpit siyang kumapit sa ok na barandilya gamit ang mapuputing daliri upang huwag mahulog. Nakilala niya ang mukha, nakilala ang mayabang at magulong tini, nakilala ang paglingon ng ulo. Nakita na niya ang lalaki 3 taon na ang nakakaraan sa maliwanag na emergency room ng ospital. Noon,
Ang kanyang mukha ay punong dugo mula sa baling ilong, at ang kanyang makamay ay nakatalian. Ito ang lasenggerong lalaki na sumagi sa isang buntis na babae sa pedestrian lane. Ang lalaking sinisinghalan sa kamatayan ng pasyente, ang mahuhusay na surgeon na si Ana Santos. Ito ang anak ni Miguel Reyes, si Carlo. Ang napirasong ang puzzle sa kanyang ulo, na ginawa mula sa salitang angkok na si Ate Naning, mga nakaraang pag-usap sa mga investigador, at ang pagtataksil ng kanyang asawa, ay biglang nagsama upang bumuong isang solong nakakatakot na larawan. Naunawaan ni Ana ang lahat. Ang kanyang datinang asawa, si Daniel, ang tagapagdisenyo ng palasyong ito. Nakatanggap siya ng milyon-milyong peso ng komisyon mula kay Reyes bilang kapalit ng pakumbinsi sa mga abogado at forensic experts na muling isulat ang medikal na ulat. Ibinenta ni Daniel ang kanyang kalayaan upang mailigtas mula sa pagkabilanggo ang mayamang lasing na bata na tawa-tawa sa pasilyo. Nag-alikabok si Ana ngang sahig sa isang bahay na itinayo gamit ang pramula sa kanyang sirang buhay. Pinupunasan niya ang alikabok sa mataong sumirang ang kanyang kinabukasan. Lumakat si Carlo ng palengkero patungo sa hagdan, hindi niya man lamang napansin ang babaeng nakatayo sa dilim. Ang kanyang makaibigan ay humila sa kanya pataas, sabay na nagtatawa at natutumba sa magabaitang. Nakatayo si Ana ng walang galaw, sa kanyang puso ay wala ng takot o pagkalito. Ang mainit na pakiramdam na naramdaman niya ngayon sa kwarto ng matandang ina ng bilyonaire ay biglang nawala. Sa halip, isang malamig na katahimikan ang lumukop sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang yumuko upang kunin ang nahulog na tela. Ang kanyang muka ay naging malamig tulad ng bato. Ang kanyang nga mata ay naging madilim, at isang mapanganib, mahinahon na apoy ang sumiklap. Ngayon ay alam na niya ang katotohanan, at ang katotohanan ito ay nagbibigay sa kanyang lakas upang maghintay ng pagkakataon. Kinabukasan, ang tradisyonal na hapunan ay gaganapin sa villa. Sinabi ni Aling Inang na ang pinaka-importanteng mabisita nga amo, ang pinakamalapit niyang nakasosyo, ang tatanggap ng imbitasyon. Inayos ni Ana ang kuweyo ng niyang basang diaket. Isang ganap na mahinahon, malamig ang namamayani sa kanya. Isang sandaling katahimikan ng isang surgeon bago ang pinakakumplikado at mapanganib na operasyon ng kanyang buhay. Ang kusina ng villa ay napakainit. Ang malakas na industrial hood fan ay gumagana ng buong lakas, ngunit hindi pa rin ito makayanan ang makapal na hangin, puno ng amoy ng rosemary, bawang, litson na karne at mainit na langis de oliba. Ang tradisyonal na hapunan ni Miguel Andres Reyes ay laging ginagawang isang maraton ng trabaho ang mga lingkod. Nakatayo si Ana sa mahabang metal na mesa, maingat na nagpupunasan ng mataas na crystal glasses gamit ang linen na tela. Isang pahit, pagkatapos ay isang pangalawa upang suriin sa ilalim ng liwanag. Automatiko siyang nagtrabaho, nagtitipid na iglakas. Lumapit si Ate Naning, ang cook, kay Ana. Ang mukhang babae ay pula mula sa init ng kalan. Malalaking sweat beads ang kumislap sa kanyang noo. Huminga siya ng malakas, nagpapaypay gamit ang maluwag na cotton towel. Uy, kasaya-sayang gabi. Ibinaba ni Ate Naning ang kanyang tinik, yumuko patungo kay Ana. Dumarating pa rin ang bisita sa lobby. Masaya ang amo ngayon. Sabi ng mga tao ay pipirmahan niya ng bagong kontrata. Tahimik na nagdagdag si Ana ng isa pang baso. Hindi siya interesado sa machismis na magkakawani. Mas gusto niyang maging isang anino na walang mapapansin sa kakaibang, mapagalit na bahay na ito. At alam mo ba kung sino ang nakaupo sa unang hilera? Nagpatuloy si Ate Naning, nang walang sagot. Si Arkitekto Daniel Cruz mismo, nakadamit na parang magmamartsa siya, at kasama ang kanyang bagong gef na si Veronica. Kumikislap siyang diamante, nakababa sa lahat na parang siya ang may-ari ng lugar. Sabi ng tao si Miguel Andres ay gusto pang magbigay ng malaking kontrata kay Cruz. Siya ay madaling manok sa filang ito. Namutla ang makamay ni Ana. Naging tigil ang tela sa kristal na baso. Bawat salita ni Ate Naning ay tumunok sa kanyang isipan na may masakit na sakit ng puso. Si Daniel, si Veronica, isa pang kontrata. Nakaupo sila doon, ilang metro ang layo, iniinom ang mamahaling alak, nagtutuan at naghahanda na makatanggap ng isa pang milyon-milyong piso. Ang pera na kinita mula sa kanyang sirang buhay, mula sa hatol sa bilangguan, mula sa dugo ng babaeng hindi niya naligtas. Dahan-dahan na inilagay ni Ana ang baso sa mesa. Ang kanyang madaliri ay nakalagay sa gilid ng metal na tray. Mahigpit niyang kinuha ang malamig na metal hanggang masakit ang makasukasuan ng kanyang madaliri. Sandali niyang huminto ang hininga. Walang pagkataranta sa loop. Isang ganap na malamig na espasyo ang nabuo. Bumukas ang pintuan ng study room. Pumasok sa kusina si Aling Inang. Suot niya ang isang mayos na madilim na bestida, buhok ay nakayos.
Mahina siyang tumingin sa mga abalangkok nang may hindi nasisiyahang hitsura at pagkatapos ay direkta siyang naglakat kay Ana. Tumigil ka na sa pagpupunasan ng baso, matigas na nagutos ang housekeeper. Ang pangunahing pakain ay inihahain na. Ate Naning, nasaan ang wild game? Mabilis na inilagay ng cook ang isang malaki at mabigat na pilak na plato sa mesa. Sa loop ay may nakahani mustard na lechon manok, dekorasyon ng inihaw na mansanas at ilang sangangang herbs. Mababa ang boses. Itinuturo ni Aling Inang si Ana. Dalhin iyon sa maliit na dining room. At tandaan, lumakat ng maingat, ilagay ang plato sa gitna ng mesa. Ang mga mata ay nakatingin pababa sa sahig, para hindi ako makitang nakatitig sa Panginoon. Ikaw ay lingkot, wala ka dito. Humayo ka na. Ni isang salita ay hindi nagsalita si Ana. Lumapit siya sa mesa at, sa isang kumpiyansa at determinadong galaw, inangat ang mabigat na pilak na plato. Sa sandaling iyon, isang bagay na hindi kailanman naisip ni Aling Inang ang nangyari. Ang pamilyar na lumabay na postura ng lingkot ay nawala. Dahan-dahan, nang may dignidad, ay tumirik ang likod ni Ana. Ang kanyang mabalikat ay natuwid, ang kanyang baba ay inangat. Ang mamata, na palaging nakahanda pababa, ay ngayon ay tuwid na nakatingin pasulong. Sa matimyas, mahinahon at autoritatibong ekspresyon ng mukha, tumingin siya sa makatulong bago magsimulang ang isang komplikadong operasyon. Sa sandaling iyon, hindi siya suot ng gray apron. Siya ay may suot na invisible and unit kapansin-pansin na puting bata NG pinuno ng Departamento ng Surgery. Pati na rin ang housekeeper ay humakbang paatras ng kalahating hakbang, biglang naramdaman ang isang kakaibang gawing ng trabaho. Ngunit lumakat na si Ana sa kanya, patungo sa revolving door. Itinulak niya ang pintuan gamit ang kanyang balikat, agad na pinutol ang ingay mula sa kusina. Tinanggap ng maliit na dining room si Ana sa malambot na liwanag mula sa multilayer na crystal chandelier at mainit na pagsilip ng kandila sa mga mataas na candlestick. Ang hangin ay puno ng banayat na amoy ng mamahaling pabango para sa lalaki at babae. Lahat ay nakaupo sa paligid ng mahabang oval na mesa na nakalapat ng matibay na tablecloth. Nakaupo sa posisyon ng tagapangulo, sa mataas na upuan, si Miguel Andres Reyes mismo. Isang matipuno, uban ang buhok, matigas ang mukha na lalaki. Sa kanan niya ay si Charlo, maputla at nag-aalalaang nagtatampisaw ang kanyang basong alak, at sa kaliwa ay si Daniel. Hindi siya nagbago ng gaanong ayon sa mga panahon. Ang suit ay perpektong tailored pa rin. Ang kumpiyansang initi. Ang kasihang ngumiti ang isang lalaking may magandang buhay ay nandun pa rin. Nakaupo si Veronica sa tabi niya, marahang hawak ang baso gamit ang kanyang mahabang nga daliring puno ang singsing. Tahimik na naglakad si Ana patungo sa mesa, ang kanyang mapa ay nalubog sa makapal na Persian carpet. Si Daniel ay masayang. Nakukuwento. Kay Reyes na isang bagay. Malakas na kumakampay. Na kamay. At sinabi ko sa kontraktor. Kung gusto mong gumamit ng murang semento, magtayo ka ang kulungan ng baka, hindi ng premium na residential development. Tapusin ni Daniel ang kwento at siya ang unang tumawa sa kanyang sariling biro. Mahinahon na ngumiti si Reyes. Malakas na natawa si Veronica, mayos na ensayado. Lumapit si Ana sa mesa ng eksaktong sandaling nagsimulang humina ang tawanan. Marahang inilagay niya ang mabigat na pilak na plato sa isang espesyal na stand sa gitna ng mesa. Isang magaan at pinong-tunong ng metal ang lumabas. Si Daniel, nang umingiti pa rin, ay lumingon upang hilingin sa lingkot ang karagdagang alak. Ang kanyang mamata ay tumama sa mamata ni Ana. Biglang natigil ang tawanan ng kakaibang paraan. Ang mukhang ang arkitekto ay agad na namutla, naging isang gray na maskara. Bahagyang nabuksan ang kanyang bibig, ngunit walang tumunog, na parang ang hangin ay biglang naging nakakainis. Ang kanyang mata ay bumukas ng maluwang sa pagkagulat. Nakatitik siya sa babaeng suot ng gray uniform at hindi makapaniwala sa kanyang mata. Ang multong ang pagtataksil ay nakatayo sa harap niya, may hawak na pilak na tray. Isang katatakutan ay dumating kay Daniel. Biglang tumalon siya ng napakabilis kaya ang mabigat na oak na upuan ay bumagsak sa kahoy na sahig ng may malakas na tunog, nakibit si Veronica. Miguel Andres. Ang tinig ni Daniel ay sumabog sa mataas na tinig na puno ng pagkabago. Ang kanyang nga daliri ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa ng pabago-bago. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang nagpahintulot sa kanya dito? Kumurot si Reyes. Ang kanyang makapal na kilay ay napitpit. Naguluhan siyang tumingin mula sa arkitekto patungo sa payapang babaeng suot ngang apron. Daniel Cruz, natagalan ka na ba? Ano ang nangyari? Mabigyan na nagtanong ang bilyoner. Siya ay isang kriminal, sumigaw si Daniel,
ang kanyang nanginginih na daliri ay nakatutok kay Ana. Ang kanyang mukha ay nasisira sa takot at pakasuklam. Iyon ay isang dati na nasa bilanggo, ang aking dati ng asawa. Siya ay nakulong na. Ilabas siya dito agad. Siya ay baliw. Maaari siyang maglason sa atin. Tumawag ang guardia. Isang mabigat na katahimikan ang bumalbos sa dining room. Lahat ng maririnig ay ang pahingal ni Daniel at ang mahinang pagsilip ng mga kandila. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan at pumasok si Aling Inang sa lobby, naakit ng sigawan. Sa pagsusuring ng sitwasyon, namutla ang housekeeper. Hayop! Singhal niya, sumulong patungo kay Ana, determinadong itulak siya palabas. Sinabi ko na sa iyo. Hindi nagbago si Ana. Lumingon lamang siya at tumingin sa housekeeper. Ang tingin na iyon ay nagtataglay ng nakakakalma at nakatuon na lakas na si Aling Ninong ay yuminto sa gitna. Na parang tumama sa isang invisible na dingding. Tinigilan ang hakbang ng housekeeper sa isang tingin lamang, dahan-dahan, nang may dignidad, ay lumingon si Ana upang harapin ang may-ari ng bahay. Direkta siyang tumingin sa mga mata ng makapangyarihang si Reyes, at walang kahit nakatitingang takot o pagsunod sa kanyang postura. Sasagutin ko ang iyong tanong, Miguel Andres. Ang kanyang tinig ay pantay, malalim at ganap na mahinahon. Iyon ang eksaktong tono na ginagamit niya upang ipaalam sa mga kamag-anak ang nga seryosong diagnosis. Ang aking pangalan ay Ana Santos, isang nangungunang surgeon at pinunong departamento. Hindi naputol si Reyes. Ang kanyang instinct, nahirapan sa maraming taon ng mahirap na trabaho, ay nagsabi sa kanya, may mahalagang bagay na darating. Yumukot siya patras sa upuan, ang kanyang mabigat na mga mata ay nakatitig sa babay. 3 taon na ang nakakaraan, noong gabing ika-15 ng Oktubre, isang seryosong nasugatan na buntis na babay ay dinala sa aking operating table. Ang masalita ay bumagsak sa katahimikan ng silid. Si Carlo, nakaupo sa kanan ng kanyang ama, ay biglang natuklap ng alak. Nagsimula siyang umubo ng malakas. Ang kanyang mukha ay namutla. Siya ay nagurong sa kanyang upuan, sinusubukang matunaw sa karamihan. Ang lalaking gumawang aksidente ay dinala sa emergency room pagkatapos niya. Inilipat ni Ana ang walang kurap na tingin patungo kay Carlo, isang lasing na lalaki na mabango ngang tsoknak at sumisigaw na ang kanyang ama ay mabibili ang buong ospital. Ang iyong anak, Miguel Andres. Dahan-dahan, napakabagal, ay lumingon si Reyes patungo kay Carlo. Nakaupo siya doon, halos patay na, mahigpit na nakahawak sa armrest ng pawisan ang makamay. Ang bilyonera ay hindi nagsalita, ngunit ang makalamnan sa kanyang panga ay kumikibo. Muli na tumingin si Ana kay Daniel. Ang kanyang dating asawa ay mabigat na nakasandal sa mesa, tila malapit nang mamatay sa atake sa puso. Naglaban ako para iligtas ang babaeng iyon ng 4 na oras, nagpatuloy si Ana, at sa unang pagkakataon, isang malamig na bakal na tinik ang lihim na pumasok sa kanyang pantay na tinik. Ngunit namatay siya. Pagkatapos ang maabogado mo, Miguel Andres, ay pumunta sa lalaking ito, ang aking asawa, isang may dangal na arkitekto. Huminto siya, hayaan ang nasalitang sumipsip sa isipan ng lahat. Ang iyong mga abogado ay kailangan na panatilihing malayo sa bilangguan ang kanilang anak, at ang aking asawa ay kailangan ang bit para itayo mismo ang filang ito, kaya ibinenta niya ako. Sinuhol niya ang medical examiner at ang iyong manataw upang sisihin ang kamatayan ng babae sa isang medical na pagkakamali. Isinakay niya ang ina ng kanyang anak sa bilangguan upang masakmit ang aking apartment, kumita ng milyon-milyon, at tahimik na inuwi ang kanyang batang kasamahan. Isang hakbang si Ana pasulong. Ang kanyang mata ay nakadikit kay Daniel, tulad ng nagaanyayang pag-usap sa kanya. Ibinenta mo ang 3 taon ng aking buhay para lamang sa isang bunton ng ganda-gandang bato, sabihin mo sa akin, Daniel. Ang kanyang tinik ay bumaba sa isang malamig na bulong na bumalingaw sa buong silid. Mainit ba ang pakiramdam mo sa bahay na ito? Ang katahimikan pagkatapos ng kanyang salita ay naging ganap. Nakaupo ng walang galaw si Reyes. Hindi lamang siya isang mayamang tao, siya rin ay isang matatalinong tapat na manlalaro. Sa isang sandali, ang buong serengang kaganapan mula 3 taon na ang nakakaraan ay lumabas sa kanyang isip. Nun, sinabi sa kanyang abogado na ang kaso ay legal na nalutas, na namatay ang babay dahil sa kapabayaan ng doktora, at si Carlo ay nahaharap lamang sa pagkabawi ng lisensya at suspended sentence para sa magaang na pinsala. Nagbayad si Reyes sa maabogado ang isang napakalaking bonus para sa maliwanag nilang trabaho. Wala pa siyang pumunta sa madetale, at sa katunayan ay ibinigay ang kontrata para itayo ang bahay kay Cruz dahil inirerekomenda siya nga abogado bilang isang napakamapakakiwalaang kasosyo.
Nakilalang bilyoner na siya ay nanlinlang, ang kanyang pera ay bumili ngang kalayaan para sa iba, ang buhay ngang isang inosenteng doktora ay nawasak, at siya mismo ay naging kasapwat ng isang nakakakilabot na krimen. Inilipat ni Reyes ang kanyang paningin patungo kay Daniel. Isang matinding, pinigilan na galit ang lumitaw sa mga matang amo, at lumabas si Daniel, halos natumba dahil sa bumagsak na upuan. Kasinungalingan iyon, Miguel Andres. Nautal ang arkitekto ng mahina at nanginginig na tinig, iniunat ang dalawang kamay sa harap. Nagihiganti siya. Siya ay baliw. Huwag siyang pakinggan. Ang naresultang eksaminasyon ay nakpatunay nga nun. Tumahimik ka. Mababa na sinabi ni Reyes. Ang bilyoner ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang figurang nakatayo sa mesa. Tumingin siya sa arkitekto nang may sukdulang pagamak. Si Veronica, ang batang asawa ni Daniel, ay nakaupo doon, tulad ng nawalan ng kaluluwa. Ang kanyang mapanuring isipan ay mabilis na nagtatrabaho. Naunawaan niya ang lahat ng mas mabilis pa kaysa sa kanyang asawa. Nakilala niya na ang hangin ay hindi lamang may amoy ngang pagtatapos ngang kontrata, mayroon din itong amoy ngang bilangguan, pagkumpiska ngang ari-arian, kriminal na paratang at ganap na pagbagsak. Hindi na si Daniel ang isang masahang milyonaryo. Naging siya ay target ng isa sa pinakamakapangyarihang nga tao sa rehiyon. Biglang tumayo si Veronica. Ang upuan ay nakagaling nang masakit sa charpet. Tumingin siya sa namumutla at pinawisan na asawa ng may hayak na pakasuklam. Ikaw ay tunay na walang hiya, bulong niya sa pagitan ng kanyang mangipin. Iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang lik, mabilis na tinanggal ang mamahaling diamond necklace, regalo ni Daniel, at malakas itong itinapon sa kanyang mukha. Ang mabigat na kolar, puno ng gabato, ay tumama sa pisnging arkitekto, nag-iwan ng isang pulang paklat, pagkatapos ay nahulog sa kahoy na sahik ng may tingtin. Tapos na, huwag na akong hanapin pa, naksihaw si Veronica, bigla itong luminghon at tumakbong palabas ng dining room, ang tunok ng kanyang makahilsay umalinghaw. Nakatayo ng makisa si Daniel, pinabayaan ng asawa, hubad sa harap ng makapangyarihang bisita, inilantad sa babay na kanyang sinira. Ngunit ang pahiganti ay hindi doon nagtapos. Si Carlo, nakatingin sa kanyang ama, ay nakilala na ang galit ay nililipat na ngayon sa kanya. Alam niya kung ano ang kayang gawin ng kanyang ama kapag nagagalit. Isang primal na takot ang sumakop sa kanya. Biglang hindi siya makakahingang. Kinuha ni Carlo ang kanyang mamahaling polo kuweyo, sinusubukang luwagan ito. Naging mabilis. Mababaw at malakas ang kanyang hininga. Ang maputla na mukha niya ay mabilis na naging pula-pula. Itay. Nahirapan ako, nahihingal na sinabi ng bata, hawak ang kanyang dibdib. Walang nakasuporta. Bumukas ng maluwang ang mata ni Carlo at siya ay nagbigay nga maikling nahihingal, nangilabot na pahinga. Malakas siyang bumagsak, sa tabi, nahulog sa Persian carpet. Ang katawan niya ay kumikibo, ang dalawang kamay ay nakurukot, at ang mga paa ay nagsimulang tumampal sa sahig. Ang balat ng kanyang muka ay mabilis na nagbago ng kulay, lumipat sa isang nakakatakot na kulay asul na pula. Huminto ang kanyang pahinga. Isang nakatagong karamdaman sa puso, pinalalangalak at isang matinding atake ang gulat, ay humantong sa clinical death. Nagulo ang buong bulwagan. Nagsimulang sumigaw si Aling Inang. Nagukot si Daniel sa dingding, sinusubukan na matunaw sa pagitan nila. Carlo, ang anak ni Reyes ay sumugot sa kanyang anak, lumuhod at sinusubukan nenge malakas na iguyan ang kanyang magabalikat. Ang makamay ngang makapangyarihang bilyonere ay lalong lumalakas. Siya ay walang kakayahan sa harap ng kamatayan. Tumawag ng ambulansya kaagad. Hindi bababa sa 20 minuto, ang abutin ng ambulansya bago dumating sa nayon. Si Carlo ay mayroon ng hindi hihigit sa 3 minuto. Nakatayo ng walang galaw si Ana. Ang oras ay parang bumagal para sa kanya. Tumingin siya sa batang kumikibo sa charpet. Ito ang lalaking nagnakaw eng 3 taon eng buhay niya, ang lalaking pinabayaan ang kanyang anak na babay. Ang mismong lasing na lalaki sa emergency room na gumawa eng aksidente. Kailangan lamang niyang lumingon at pumunta sa kusina. Walang humusga sa kanya. Ngunit si Ana Santos ay hindi hukom ni tagapaktubos. Siya ay isang doktora. Sa isang mabilis na galaw, hinibla niya ang sintas ng kanyang apron mula sa kanyang lik at itinapon ito sa isang tabi. Lumayo. Sumigaw siya, na dahil sa instinct ay lumayo si Reyes mula sa kanyang anak. Lumuhod si Ana sa tabi ni Carlo. Nang walang pakasuklam, nang walang emosyon, mga tuyong kalkulasyon lamang ng isang emergency responder. Sa dalawang kamay, malakas niyang pinunit ang damit ng bata sa dibdib.
Ang damit ay nakakalat sa carpet. Ang pagsusuri ay tumagal lamang ng isang segundo. Walang carotid pulse, hindi gumagalaw ang dibdib. Asul. Clinical death. Panahon na para tumigil, sinabi niya sa walang laman na espasyo, kahit walang sumagot. Nang hindi naghihintaying sagot, inilagay niya ang hilangang kanyang kanang kamay sa ikatlong ibabang bahaging sternum ni Carlo. Tinakpan niya ito gamit ang kanyang kaliwang kamay, pinakakabit ang kanyang nga daliri. Tuwid ang kanyang nasiko at inilipat ang buong bigat ng katawan pasulong. 1, 2, 3, 4, 5 ang mabibigat na tunong ng pagpipindot ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Nag-CPR si Ana ng may perpektong katumpakan, humigit kumulang 100 chest compressions bawat minuto. Nagtrabaho siya ng kumpiyansa at mayos, alam na ang bawat segundo ay nakakahalagang ang isang buhay. Aling-inang. Nagpatuloy si Ana sa paggawa ng masa. Naging mauyam ang kanyang tinig dahil sa pagsisikap. Dalhin dito ang first aid kit na amo ngayon. Natigilan si Ana. Malakas. Nakmumungkahi si Reyes, tumayo mula sa posisyon ng pakakaupo. Tumalon ang housekeeper at kalahating minuto mamaya. Nagdala ng maliit na medical kit na palagi ay tinatabing ng amo para sa anumang health emergencies. Nagpatuloy si Ana sa pagpipindot ng dugo. Ang pawis ay nakislap sa kanyang noo. Buksan ito, hanapin ang maampule. Kailangan kong malakas na cardiac stimulan, adrenaline, o kahit na siksik na cardioamin. Hanapin ang pulang marka sa ampol. Basahin ang label. Kinuha ni Reyes ang kit mula sa kamay nga housekeeper. Ang kanyang nanginginig na manggadaliri ay nahanap sa manggamot. Ibinigay niya sa kanya ang glass ampole. Sumilip si Ana sa label. Iyon ang kailangan niya. Biglang tinanggal niya ang kanyang kamay mula sa dibdib ni Carlo. Gamit ang kaliwang kamay, mahigpit niyang hawak ang babaang bata, itinulak paatras ang ulo niya upang buksan ang daanan ng hangin. Gamit ang kanang kamay, hinablot niya ang ampole mula kay Reyes at binali ang dulo ang ampole, hindi gamit ang kuko, simpleng paikutin gamit ang kanyang nga daliri. Sa kabila ng peklat at mga patak ng kanyang sariling dugo. Kinupit niya ang isang maliit na dosis ng gamot mula sa ampule mismo sa ilalim ng surgically improved nose, kung saan may makapal na network ng blood vessels. Ang epekto mula dun ay mabilis na malapis sa isang intravenu injection, at lumipas siya sa cardiac massage. 1, 2, 3. Mabilis. Mabilis. Ang silid ay tila nanigas. Ang tanging tunok ay ang pahingal ni Ana at ang mahinang presyon ng kanyang nga kamay sa dibdib ng bata. Sa ika-30 pagpipindot, biglang nayanig ang katawan ni Carlo. Huminga siya ng malalim, humihingal. Bumukas ng maluwang ang kanyang nga mata. Ang asul na kulay ay dahan-dahang nawala mula sa kanyang mukha, nagbibigay ng daan sa may sakiting hitsura. Umubo siya ng mahina, huminga ng mabilis. Ang hininga ay naging mabilis, ngunit siya ay buhay pa. Binawi niya ang kanyang makamay. Huminga siya ng malalim. Ang pawis ay bumabagsak sa kanyang mukha. Ang paklat mula sa glass ampule ay nagiwan ng bakas sa kanyang kanang kamay. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakaupo, inayos ang kanyang simpleng gray na bestida. Tumingin si Reyes sa kanyang anak na humihilik ngunit buhay pa rin. Pagkatapos ay sumilip siya kay Ana. Sa mamatang makapangyarihang hari, ngang lalaking bumili ngang mambatas at nagtatag ng nga imperyo, ay isang tunay na paggalang, halo ngang walang hanggang respeto. Tumingin siya sa babaeng ang buhay, ay nasira ngang kanyang pera, at nakakaligtas sa kanyang anak gamit ang sarili niyang nga kamay, hindi umaasa si Ana ngang pasasalamat. Ginawa niya ang ginagawa ngang isang doktora. Mahinahon, malamig na sumilip siya sa mahumihikbi sa dining room, nanatili ng sandali sa Daniel, na nakukot sa sulok, pagkatapos ay lumingon at tahimik na lumabas sa silid. Ang pagdinigoy no tapos no, at ang hotuloy ibinigoy no. Ang oras sa fila ay laging gumagalaw sa sarili nitong batas, ngunit ang buwan pagkatapos ng nababahalang hapunan na iyon ay dumaan ng may nakakagulat na bilis at kabagsakan. Ang investigasyon, na 3 taon na ang nakakaraan ay madaling winasak ang buhay ni Ana, ngayon, salamat sa desisibong interbensyon ni Miguel Andres Reyes, ay mabilis na nagbago ngang kurso ngang kaso. Hindi nagsasalita ng walang dahilan ang bilyonayre. Ang kanyang mga personal na abogado, ang mismong nga taong nagtatak ng maparatang, ngayon ay masigasik na nagsagawa ngang pekeng kasong ito. Hinunhon nila ang mga archive, nahanap ngang nga saksi at nagsagawa ngang nga independenteng pagsisiyasat. Ang hukom. Na noon ay nagbasa ngang hatol ng hindi kumikindat, ngayon ay nagpapawis ng husto sa ilalim ng pagtatanong ng komisyon ng pagsisiyasat. Ang Chief of Staff ng ospital, na nagsaraeng kanyang nga mata sa pagpapalso ng mga dokumento, ay natanggal sa kahihiyan at naghihintay ang pagdinig.
Nakatayo si Ana sa opisina ng investigador. Nakatitig sa paper na may selyo. Isang opisyal na hatol na nagpapawalang bisa ang sentence dahil sa kakulangan ng katibayan. Ang criminal record ay na-expunge. Ang papel ay tila walang timbang, ngunit alam ni Ana na ito ay may timbang ng 3 taon ng kanyang buhay na kinailangan niyang tiisin sa kulungan. Ang katarungan ay naibalik hindi lamang sa mga opisina. Ang mismong Tagaytay Heights Villa ay dumaan din sa isang masusing pagtanggal. Si Aling Inang ay natanggal agad sa gabing iyon. Hindi pinakinggan ni Reyes ang kanyang nga maawa-awang pagpapaliwanag. Ang mga security personnel ay binigyan ang palalo na babay ng eksaktong 15 minuto upang tipunin ang kanyang nga gamit. Lumabas si Aling Inang sa nayon sa pamamagitan ng kalsada, may hawak na mabigat na maleta. Ang kanyang mukha ay natigil sa takot. Hindi lamang inalis ang amo ang kanyang trabaho kundi pati na rin ang kanyang retirement package. Nangangako na kukumalat ang sismis na hindi nila siya hahayaang makwalis ang sahig sa istasyon ng tren. Si Carlo Reyes, nakaligtas, sa charpet ng persiyan sa sariling dining room niya, ay nagising sa intensive care unit, ngunit wala siyang nahanap na mainit na pag-alaga ng kanyang ama doon. Gumawa si Miguel Andres ng pinakamahirap, ngunit pinakatamang desisyon ng kanyang buhay. Ang mga doktora ay kamamali pa lamang na nastabilize si Carlo nang tinanggal sa kanya ang kanyang bank cards, sasakyan at karapatang makmana, nang isiniksik nila siya sa isang pribadong eroplano at ipinadala sa isang saradong, napakamahigpit na rehabilitation center sa malalayong lalawigan. Walang telepono, walang makaibigan, pisikal na paggawa lamang, mahigpit na rehimen at maraming taon ng pagkatuto na ang bawat pagkakamali ay may kapalit. Ngunit ang pinakamalupit, hindi maiwasang huling suntok ay nahulog kay Daniel Cruz. Hindi kailangan ni Reyes na umupang ang gangster o lumabag sa batas upang sirain ang imperyong arkitekto. Sa mundo ngang mayayaman, ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa ginto, at ang salita ngang makapangyarihang kliyente ay napaka-importanteng bagay. Ang kailangan lamang ng bilyoner ay ilang tawag sa telepono sa mga maimpluwensyang tao sa pamahalaang lungsod at sa mga business club. Naging outcast si Daniel. Lahat ay tumalikod sa kanya. Una, ang mga bank account ng architectural firm ay in-freeze. Isang bigla at masusing pag-audit ng buwis ang natuklasan ng maraming paglabag. Pagkatapos ay isang serye ng makanselasyon ng kontratang napirmahan. Ang mga investor ay unilateral na tinapos ang mga kontrata, humihingi ng pagbabalik ng mga advance. Ang mga tao mismo ay umalis sa loob ng 2 linggo. Umupo si Daniel sa opisina na dating napakarang niya, uwak panat na ngayon. Ang espasyo ngayon ay kalahati na lamang. Ang nakawani niya, na naramdaman ang kalamidad at panganib ng pakawalangan sahod, ay umalis sa loob ng 2 linggo. Ang telepono sa mesa ay tumutunog, ngunit hindi sinasagot ni Daniel. Iyon ay ang bangko na tumatawag. Ang marangya at maluwag na apartment sa sentro ng lungsod, ang isang bagay na maingat niyang nakuha mula kay Ana, ay binili gamit ang pautang na may mortgage gamit ang negosyo mismo bilang kolateral. Ngayon ay patay na ang negosyo, at ang bangko ay umihingi sa kanila na umalis sa lugar. Inyunat niya ang kanyang kamay para sa bote ng cognac, ngunit ito ay ubos na. Napahagulgol si Daniel, hawak ang kanyang ulo. Umalis agad si Veronica noong unang araw. Ang kanyang batang asawa, na nanumpang ang walang hanggang pagmamahal sa kanya sa Boracay, ay nagbalot ng branded na damit, kinuha ang lahat ng pera sa safe, inalis ang mga natitirang mga brilyante sa kanyang lig at nawala ng walang bakas, niblok ang kanyang numero sa telepono. Nag-asawa siya ngang matagumpay na milyonaryo, hindi ngang isang buhubuhong matanda na nahaharap sa makriminal na paratang para sa pagtanggap ng suhol. Bago slamming ang pintuan, malamig niyang inamin na ang pagbubuntis ay isang matalinong daya upang mapabilis ang proseso ng paglapit sa kanya at matiyak ang kanyang bahagi ng kita para sa kanya. Naiwan si Daniel ng ganap na mag-isa. Sa walang laman na opisina, sa gitna nga hindi bayat na patalastas at nasabing mga ambisyon, ang gintong hawla na kanyang maingat na itinayo sa mga butoeng iba ay bumagsak at naging isang patibong. Isang malamig at mahangin na gabi ngang huling bahagi ng Nobyembre. Pauwi na si Ana sa kanyang tirahan sa apartment house. Hindi pa siya lumipat, kahit na isang malaking kabayaran mula sa estado ang nadeposito sa kanyang na-freeze na bank account, at si Reyes ay personal na humingi na bigyan siya ng company apartment sa sentro ng lungsod. Tinanggihan ni Ana. Kailangan niya nga, panahon upang isara ang nga lumang pintuan bago magbukas ng nga bagong pintuan. Umakyat siya sa maayos na hagdan patungo sa kanyang palapak at kinuha ang susi. Sa maliwanag na liwanag ng ilaw sa pasukan, nakita ni Ana ang isang madilim na anino sa malamig na bato ngang baitang sa harap ng pintuan. Nanginig ang anino at inangat ang kanyang ulo. Iyon ay si Charla. Namangha si Ana, hindi pa rin niya malagyan ng susi ang matibay na lock.
Ang kanyang anak na babae ay ibang-iba ang hitsura. Ang mamahaling maliwanag na fur jacket ay wala na. Ang kanyang moda buhok ay gulusot, at ang kanyang mukha ay payat at maputla. Suot ni Charla ang simpleng diaket. Ang kanyang nga mata ay namaga dahil sa matagal na walang humpay na luha. Ang maskara ay nanginginom sa kanyang pisngi. Wala nang bakas ng dating hambok at malusok na estudyanteng babay. Nang makita ang kanyang ina, sinubukan ni Charla na tumayo, ngunit hindi sumunod ang kanyang nga paa. Mabigat siyang bumaksak sa baitang. Nanay! Ang kanyang tinig ay sumabog sa isang awa-awang panahoy ng isang bata. Nanatiling tahimik si Ana. Ang larawan ng maruming tubig at mga basang eclair na itinatapon ng batang ito ng may hayak na pakasuklam ay masyadong malinaw sa kanyang memorya. Tumingin siya sa nanginginig na likod ng kanyang anak, ang kanyang buhok na ginto ay gulusot. Tinakpan ni Charla ang kanyang muha gamit ang kanyang makamay. Nanginig ang kanyang magabalikat ng paulit-ulit. Nanay, patawarin mo ako. Diyos ko, napakawalahi ako. Pakiusap na patawarin mo ako. Yumuko ang babay pasulong at, hindi na mapigilan, lumuhod, mahigpit na hawak ang fetang lumang diaket gamit ang nanginginig na mga daliri. Nalaman ko na ang lahat, nanay. Lahat. Nang hinakpis si Charla sa luha. Tumawag si Itay sa akin kamakailan. Lasing siya. Humihingi siyang utang, nagmamakaawa ng pera. Sumigaw siya na sisirain nila siya, na nahihiganti si Reyes para sa iyo. Ikuwento niya sa atin ang lahat, kung paano pinalso ang papel, kung paano siya nakasunduan sa hukom. Sumigaw siya na ginawa niya ito para sa ating kinabukasan. Nanay, siya ay isang halimaw. Inilubok ni Carla ang kanyang sa kandungan ni Ana, umiyak ng ubos na ubos, hindi binibigyan ng pansin ang mga bumubukas na pintuan ng nakapitbahay. Tayo ang nobyo, si Arman. Sa sandaling ang sismis tungkol sa pagkabigo ngang Itay at criminal case ay nagsimulang kumakalat, ipinagbawal ngang kanyang nga magulang na makita kami. Hindi pa sinasagot ngang Itay ang telepono. Naiwan akong ganap na mag-isa. Hindi ko alam kung saan pupunta, nanay. Nakakaramdam ako ngang napakaraming kasalanan sa harap mo. Yung nga eclair. Nakikita ko ang bawat araw ang bawat patak sa tuwing isinasara ko ang aking nga mata. Pakiusap huwag mo akong palayasin. Nakatayo nang walang galaw si Ana. Dalawang emosyon ang nagtatagisan sa kanyang puso. Ang malamig na alalang taksil na pagtataksil at ang tunay na insting ng pagiging ina, malalim. Ang panloob na tensyon na dinala ni Ana sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang nalulusaw. Ang galit, gaano man ito katindi, ay umatras sa harap ng tunay at mahirap na pagsisisi. Si Charla ay biktima ng kasinungalingan ng kanyang ama, sirang, bulak, ngunit biktima pa rin. At ang buhay ay nagturo sa kanyang ngang pinakamabagsik na aral, malupit na pinawala ang kanyang nga ilusyon. Dahan-dahan na lumuhod si Ana sa maruming sementong ng pasukan. Iniunat niya ang kanyang nga kamay at mahigpit na niyakap ang nanginginig na mga balikat ngang kanyang anak. Niyakap niya ang anak, naamoy ang pamilyar na amoy ngang buhok ng anak. Tigil na, Carla, tigil na, mahal ko. Napigilang tinig ni Ana, ngunit puno ngang walang hanggang init na nagpapaulan sa iyak ni Charla ng mas marami pa. Itinago ang mukha sa dibdib ng ina. Tapos na ang lahat. Lalampasan natin ito. Nandito ka. Sa makitit at basang pasilyo na ito, isang tunay na paglilinis ang nagaganap. Ang dalawang babaeng nawalan ng lahat dahil sa isang taksil ay natuklasan ang isa't isa, at iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang legal na pag-alis ng sala. 6 na buwan pa ang lumipas. Ang mga pasilyo na ganap na bagong medikal na sentro na itinayo ni Reyes sa loob mega ilang taon at katatapos pa lamang na inaugurasyon ay kumikinang sa dalisay na puti, sterile. Ang kangin ay may banayat na amoy yenge, ozone, mamahaling kape at kalmadong kumpiyansa. Hindi ito simpleng klinika. Ito ay isang mataas na teknolohiyang emergency surgical center na equip ng pinaka-advanced na medical na teknolohiya sa mundo. Bahagyang bumukas ang pintuan ng staff room. Lumabas sa pasilyo si Ana Santos. Suot niya ang isang perpektong nakaplansang maputing medikal na bata, gawa sa makapal na tela. Ang pilak na badge, uniform ngang pinuno ngang departamento ngang medisina, ay kumikislap sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay mukhang mas bata, ang balat ay nakamit muli ang malusok na kulay. Ang puting guhit ng buhok sa kanyang itim na buhok ngayon ay tila hindi natulak ng tanda ngang kalungkutan kundi tanda ngang karunungan at lakas. Ang kanyang ngahagbang sa makintap na sahik ay magaan at kumpiyansa. Ang nga doktora na pinagdaanan niya ay tumango ng may paggalang. Ngumiti ang mga nurse. Bumalik siya sa kanyang nararapat na lugar. Nakliligtas siya muli ng kataw.
Patungo si Ana sa kanyang opisina sa dulo ng glass na pasilyo ng isang gumulong at madilim na anino ay biglang lumabas mula sa isang sulok malapit sa elevator at sumulong upang harangan siya. Anya, Anyita. Huminto siya. Ang kanyang mga mata ay agad na nakatutok sa lalaking humahadlang sa kanya. Iyon ay si Daniel. Ilang oras bago pa makilala ni Ana ang mahusay at ambisyosong arkitekto sa gurang na lalaking ito. Sa loob ng 6 na buwan, 10 taon na ang pinagdalita ni Daniel. Ang kanyang nga balikat ay bumagsak, at mabibigat na bilok ang nasa ilalim ng kanyang nga mata. Ang diaket na dating napakamahal ay kulubot na ngayon, ang mga mansa ay hayak sa kuweyo eng kemeja. Wala na siya eng amoy eng mamahaling pabango, amoy eng sigarilyo na lamang at pawis eng takot. Huminga siya ng malakas, tumingin sa kanya gamit ang ngapulang mata. Anyita. Pakiusap. Pakinggan mo ako. Sinubukan ni Daniel na kunin ang kuweyo eng maputing bata ni Ana, ngunit marahang lumayo si Ana eng isang hakbang, hindi pinahintulutan siyang mahipo siya. Hindi ka dapat narito, Daniel Cruz. Ang kanyang tinig ay ganap na mahinahon. Walang galit, walang masamang hangarin, walang pagnanais ng paghihiganti. Kalamigan lamang. Malamig na pakasuklam na inilalaan ng isang tao para sa isang taong gumawa ng napakasamang krimen, hindi makayanan ni Daniel ang tingin na iyon. Lumuhod ang kanyang natuhod, at bumagsak siya sa makinang nasahig ng pasilyo. Anya, nawala ko ang lahat, nananahoy siya, iniunat ang kanyang nanginginig na makamay patungo sa kanya. Kinuha nila ang negosyo at apartment ko. Nakatira ako sa isang nuparentang kubo. At kahapon ay nagdala sila ang summons para sa akin. Gusto nila akong ikulong. Hinukay ng investigador ang lahat. Nakahanap sila ng saksi sa paglilipat ng pera, pati na rin ang hukom. Nahaharap ako sa 5 taon ng pagkabilanggo, Anya, hindi ako mabubuhay doon. Ang aking puso ay nasasabak. Dumukmo siya patungo sa kanya sa pamamagitan ng kanyang natuhod, nag-iwan ng maruming bakas sa malinis na sahig. Tulungan mo ako. Mayroon kang mabuting relasyon kay Reyes. Ibinigay niya sa iyo ang klinikang ito. Magsalita kang ang buting salita para sa kanya. Humingi sa kanya na huminto para sa mga magandang bagay na mayroon tayo. Para kay Charla. Kahit paano ay ama pa rin ako ang bata, pakiusap, isang grupo ang nga batang nurse ang dumaan. Lumingon ang nga batang babay upang tumingin sa lalaking dumukmo sa sahig ng may takot at pakagulat. Ngunit banayat lamang na kumampay si Ana, nagpapahiwatik na hindi kailangan ang seguridad. Tumingin siya pababa sa kanyang dating asawa, naalala ang nakakainis na kapaligiran ng courtroom, naalala ang kanyang galaw ng pakasuklam nang pinalis niya ang isang dinakikitang alikabok sa kanyang diaket, isinakay siya sa sistema ng kulungan. Naalala niya ang mabigat na patak ng tela, ang natimbang ng maruming tubig na ibinuhos sa marmol na sahig, at ang malamig na mga gabi sa kulungan. Hindi ngumiti si Ana. Hindi niya sinita o pinaalala sa kanya ang tungkol sa pagtataksil. Masyadong maliit iyon para sa kanya. Bahagia siyang yumukot at mababangunit malinaw na nagsalita, nang bawat salita ay tumunok ng may perpektong katuklasan at kahigpitan para kay Daniel. Naktatrabaho ako tuwing linggo lamang. Daniel Cruz. At ngayon ay Miyerkules, marahang nakaligid siya sa nakatayong lalaki, hindi pa rin siya titigan ng pangalawang beses. Pumunta sa pintuan ng kanyang opisina at pinalalagpas ang kanyang card sa lock. Ang pintuan ng baso ay tahimik na nagsara sa likod niya, magpakailanman pinutol ang nakaraan. Nanatili si Daniel na lumuhod sa gitna ng malamig na pasilyo, alam na ang hatol para sa kanya ay hindi na mababago. Ang malawak na opisina ng pangunahing doktora ay puno ng malambot na liwanag ng hapon. Ang malalaking bintana ay nakatutok sa berdeng parke na nakapaligid sa klinika. Ang malaking desk ay perpektong nakaayos. Ang nabunton ng medical charts, isang laptop at mga blangkong reseta ay nakakalat sa lahat ng dako. Nakatayo si Ana sa tabi ng bintana, tinitingnan ang ugoy na puno. Parang mayos at komportable ang lahat. May mahinang at magalang nakatok sa pintuan. Pumasok, sagot niya nang hindi lumingon. Bumukas ang pintuan, at pumasok sa opisina si Miguel Andres Reyes. Hindi siya nakasuot ng formal na opisina na suwet o naksuot ng maskara ng isang mahigpit, ganap na makapangyarihang bilyonayre, na makakapagsunong ng gakaribal sa isang tingin. Ngayon, nakasuot siya ng simpleng mataas na kalidad na cashmere jacket at manipis na sweater. Mukhang pagod siya, ngunit ang kanyang malalim at matalinong mamata ay may kakaibang init. Hawak niya ang isang maliit na karton na kahon, nakatalingang puting ruyana, katulad ng kahon na nahulog sa maruming tubig ng taglagas. Lumingon si Ana at nagpatataas ng kilay. Marahang ngumiti si Reyes habang lumapit sa mesa. Magandang gabi.
Ana Santos. Umasa akong hindi kita inabalasam nga mahahalagang gawaing panseguridad ng bansa. Mayos ang duty. Miguel Andres. Marahang sumagot si Ana nang may magaang nangiti. Ano ang utang ko sa iyo? Inilagay ni Reyes ang kahon eclair sa mesa. Ito ay mula sa isang sikat na bakery. Mangga eclair. Narinig ko na gusto mo ang nga ito. Bahagya siyang nag-alinlangan, naganap na hindi karaniwan para sa isang taong tulad niya. Humingi ng pagbabati si Lola Petra sa akin at nagrereklamo na ang mga bagong physiotherapist ay hindi mahusay makmasa. Sabi niya talagang nahirapan siya na wala ang iyong makamay. Mahinahon na natawa si Ana. Ang kanyang tawa ay malinaw at tapat. Sabihin mo sa iyong ina, na tiyak na bibisita ako sa kanya ngayong katapusan ng linggo, tumango si Reyes. Tumingin siya sa kanya ng may matimyas na tingin, tumingin sa isang babaeng nagtiis ng pagtataksil, pagkabilanggo at kahihiyan, ngunit hindi nagpababao naging tampalasan, kundi naging mas maliwanag at mas malakas lamang, hanga siya sa kanya. Ana Santos, sandali siyang huminto, inayos ang kanyang nga pag-isip. Tapos na ang iyong duty. Papayagan mo ba akong imbitahan kang uminom ng tea sa, hindi restaurant, hindi business dinner, simpleng umupo sa isang tahimik na lugar. Tulad ng paanyayang isang lalaki sa isang babaeng lubos niyang iginagalang. Sumilip si Ana sa kahon ng eclair at pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin kay Reyes. Sa kanyang mata, nakita niya ang kagalingan, ang mismong matatak na pundasyon na kulang sa kanya sa buong buhay niya. Lumingon siya patungo sa bintana, kung saan ang ngasinak nga hapon ay nagliliwanag sa mapuno. Ang kanyang puso ay punong ganap na kapayapaan. Ang buhay ay isang mahigpit na guro. Nagbibigay ito nga malakas na suntok, pinupunit ang nga pekeng maskara at binibigyan ngang lakas ang kaginhawahan na nasanay ka na. Ngunit ang katarungan ay hindi isang bagay ngang bulak na swerte. Ang katarungan ay isang bumerang na palaging nakakahanap ng target nito. Dudurok nito ang manaktayo nga ligayahan sa luhang iba at ibabalik sa mga babaeng nakpanatili ngang malinis na puso. Tumingin si Ana kay Miguel Andres at maindayok na ngumiti. Karangalan ko iyon, Miguel Andres, karangalan ko iyon. Mga minamahal na mambabasa, salamat sa inyong pakikinig sa kwento hanggang sa katapusan. Umaasa kaming ang mahirap na buhay at pambihirang tapang ni Ana Santos ay humipo sa inyong puso. Inisip ninyo ba na tama ang ginawa ni Ana nang iligtas niya ang lalaking sumirang ang kanyang buhay? Kaya ba ninyong ipakita ang ganitong kahalinang loop, o ang pagnanasa ninyong ang paghihiganti ay mas malakas? Ibahagi ang inyong karanasan at opinyon sa mga komento.